Napakatahimik ng gabing iyon. Ang hanging nagmumula sa ilog ay marahang umiihip, dala ang amoy ng putik at mga tuyong dahon na nalaglag sa gilid ng mga palayan. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng barangay San Isidro, isang batang babae na nagngangalang Elena Reyes ang nakaupo sa beranda habang hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan. 8 buwan na ang kanyang dinadala at sa bawat marahang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, isang mainit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng bahay, ang kanyang asawang si Jose Santos ay nagkukumpuni ng sirang water pump. Ang tunog ng metal at amoy ng langis ang pumupuno sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang asawa ng may pagmamahal. Alam niyang simple lang ang kanilang buhay, ngunit para sa kanya, ang kasimplehang iyon ang tunay na kaligayahan. Hindi pala salita si Jose, ngunit siya ay masipag, hindi kailanman nagrereklamo, at laging umuuwi bago lumubog ang araw. Gabi-gabi, isinasara niya ang pinto, pinapatay ang ilaw sa maliit na talyer sa tabi ng kanilang bahay, at pagkatapos ay upo sa terasa habang marahang binabasa ang Biblia. Ang ganitong uri ng kapayapaan ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit hindi niya alam kung kailan, ang katahimikang dati nagpapatahan sa kanya ay nagsimulang maging kakaiba. Nitong mga nakaraang linggo, mas madalas ng tahimik si Jose. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang mga ngiti ay nabawasan. At kapag sinusubukan ni Elena na makipag-usap, ilang salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Si Aling Maria, ang ina ni Elena na nakatira sa kabilang bayan, ay minsang bumulong sa kanya nang ito'y dumalaw, na ang isang lalaking masyadong maraming dinadalang pasanin ay maaaring maligaw sa sarili niyang isipan. Tumango lamang si Elena. Iniisip niyang marahil ay pagod lamang ang kanyang asawa sa trabaho. Ang mga umaga sa San Isidro ay laging puno ng ingay. Tilaok ng mga manok, mga batang tumatakbo sa daan ng lupa. Ang tunog ng kampana ng kapilya sa tabi ng ilog ay umaalinggaw tuwing umaga. Ngunit noong umaga ng ika-12 ng Abril 2018, kakaiba ang pakiramdam sa hangin. Si Mang Tomas, ang matandang kapitbahay sa tabi ng kanilang bahay, ay nagkwento kalaunan na nakita niyang mag-isang nakaupo si Jose sa harap ng kanyang talyer sa madaling araw. Matagal nitong pinagmasdan ang kalangitan na para bang naghahanap ng kasagutan sa isang bagay na hindi masabi. Marahan lamang itong tumango nang batiin siya ni Mang Tomas. Walang ngiti, tanging isang malayong tingin lamang sa direksyon ng ilog na nababalot pa ng hamog. Nang araw ding iyon, dumating si Aling Maria na may dalang isang basket ng mga itlog ng manok at isang piraso ng telang pinya na siya mismo ang nagborda para sa kanyang unang apo. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Elena, ngunit walang sumasagot. Tahimik sa loob ng bahay. Ilang beses tumawag si Aling Maria, ngunit walang tugon. Nagsimula na siyang kabahan. Lumakad siya patungo sa likod, sumilip sa siwang ng maliit na bintana, ngunit madilim sa loob. Tinawag niya si Mang Tomas. At silang dalawa ay sinubukang buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Nang sa wakas ay napilitang mabuksan ang kandado, isang masangsang na amoy ng bakal at dugo ang sumalubong sa hangin. Sa sahig ng sala, nakahandusay si Elena Reyes. Ang kanyang katawan ay naliligo sa dugo. Malapit sa pader, si Jose Santos ay nakahandusay din na may mga sugat sa dibdib at lig. Sa sahig, isang kutsilyo sa kusina ang nakalatag at sa mesa, nagkalat ang mga piraso ng isang basag na cellphone. Napasigaw si Aling Maria, nanlambot ang kanyang katawan at napaupo sa sahig, hawak pa rin ang maliit na telang pinya. Ang kanyang pag-iyak ay umalinggaw hanggang sa dulo ng kalsada. Nagdatingan ang mga residente. May tumawag sa mga opisyal ng barangay, may nagtakip sa katawan ng mga biktima gamit ang isang kumot, at mayroon ding tahimik na nakatayo, nakatingin sa nakapangingilabot na tanawin na may maputlang mga mukha. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang mga pulis mula sa San Pablo City Police Station. Agad silang naglagay ng police line, itinala ang bawat detalye, at kinuhaan ng litrato ang bawat sulok ng silid. Walang senyales na pinuwersa ang pinto, walang nawawalang mahahalagang gamit, dugo, kutsilyo, at isang basag na cellphone lamang ang naroon. Si Police Major David Reyes, ang pinuno ng investigation team mula sa Laguna Provincial Police Office, ay dumating di nagtagal.
Matagal niyang tinitigan ang maliit na silid, pagkatapos ay yumuko bilang paggalang sa mga katawan ng dalawang kabataang nakahandusay. Ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog ng orasan sa dingding na patuloy na marahang tumitiktak. Nang hapong iyon, ang barangay San Isidro ay naging dagat ng kalungkutan. Nagtipon ang mga tao sa harap ng bahay ni Elena, pinag-uusapan ang maraming posibilidad. May nagsabing baka magnanakaw. Mayroon ding bumubulong tungkol sa away mag-asawa. Ngunit si Aling Maria ay nakaupo lamang sa beranda, nakatingin sa kawalan patungo sa mga palayan. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal ng kanyang anak at manugang ang isa't isa, hindi posibleng magkasakitan sila. Kagabi lamang ay tumawag sa kanya si Elena, sinabing gusto niyang magluto ng paboritong sinigang na tilapia ng kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan na parang isang panalangin na putol sa gitna. Sa gabi, dinala ang mga labi ng dalawa sa ospital sa Sta. Cruz para sa autopsy. Doon, si Ilse Carlos Villanueva, isang forensic expert, ay tumingin ng may kabigatan. Sanay na siyang makakita ng kamatayan, ngunit hindi kailanman naging madali ang makita ang isang batang ina na may malaking sinapupunan na nakahandusay na malamig. Nang buksan niya ang telang nakatakip sa katawan ni Elena, malinaw na nakikita ang bilog pa nitong tiyan. Sa loob nito, ang 8 buwang sanggol ay wala ng buhay. Matagal na yumuko si Ilse Villanueva bago isinulat sa kanyang medical records, sanhi ng kamatayan, pagkawala ng dugo dahil sa saksak sa leg. Namatay ang sanggol sa sinapupunan. Walang senyales ng lason o iba pang karahasan. Sa kabilang mesa, sinuri ang katawan ni Jose Santos. 2 malubhang sugat ang natagpuan, isa sa dibdib, isa sa leg. Ang 2 sugat ay may parehong direksyon at lalim, na nagpapahiwatig ng isang malakas at tiyak na kamay. Ngunit walang senyales ng paglaban sa kanyang katawan, walang mga galo sa kanyang mga kamay, walang mga kalmot. Ibig sabihin, malamang na hindi siya nakalaban o marahil ay ayaw niyang lumaban. Nang basahin ang pansamantalang resulta, napabuntong hininga na lamang si Major Reyes. Alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan. Sa labas ng autopsy room, nakasandal si Aling Maria sa pader. Maputla ang kanyang mukha. Hawak niya ang telang pinya na ngayon ay basa na ng luha. Nang lumabas ang doktor at ibalita na wala na ang kanyang anak at apo, bumuhos ang kanyang mga luha ng walang tunog. Tumingin siya sa maulap na kalangitan ng gabi, bumubulong ng mahina, Diyos ko, ano po ang kasalanan ng anak ko para kunin siya ng ganito kaaga? Walang sagot, tanging ang marahang patak ng ulan na tumatama sa bubong. Tila ang langit mismo ay nakikiiyak sa isang inang nawala ng lahat. Kinabukasan ng umaga, nababalot pa rin ng hamog ang barangay San Isidro. Ang dilaw na police line ay nakalatag pa rin sa harap ng maliit na bahay ng mag-asawa. Ang amoy ng kandila at sampagita ay humahalo sa amoy ng basang lupa na diniligan ng ulan kagabi. Ang mga residente ay nakatayo ng grupo-grupo sa gilid ng daan, marahang nag-uusap na parabang takot na gambalain ang mga kaluluwang kakaalis lang. Muling dumating si Major David Reyes, kasama ang kanyang team mula sa Laguna Sea. Muli niyang sinuri ang bawat sulok ng bahay. Ang pintuan sa harap ay walang bakas ng sapilitang pagbubukas. Ang mga bintana ay mahigpit na nakasara, lahat ng gamit ay maayos. Ang tanging bagay na hindi pangkaraniwan ay ang sirang cellphone sa sahig malapit sa mesa ng kainan. Nagkalat ang mga piraso nito at sa ibabaw ng mesa ay may 2 baso. Ang isa ay may tubig, ang isa ay walang laman na may mansa sa gilid. Kinuha ng forensic team ang sample mula sa baso, pinagmasdan ang mansa sa sahig, at maingat na inangat ang kutsilyo. Ang kutsilyo ay may malinaw pa ring mga fingerprint sa hawakan nito. Mula sa paunang pagsusuri, ang fingerprint ay pag-aari mismo ni Jose Santos. Gayunpaman, hindi agad gumawa ng konklusyon si Major Reyes. Alam niyang napakaraming kaso kung saan ang katotohanan ay nakatago sa likod ng mga bagay na tila simple. Kinaumagahan, nagsimulang magtipon ang mga pansamantalang ulat sa isang maliit na mesa sa himpilan ng pulisya. Lahat ng paunang resulta ay nagpapakita na walang ikatlong tao sa bahay na iyon, walang dayuhang ifiti, walang senyales ng sapilitang pagpasok. Tinitigan ni Major Reyes ang mga litrato na nakadikit sa report board.
Doon, makikita ang posisyon ng katawan ni Elena na nakahandusay malapit sa mesa ng kainan at si Jose na nakasandal sa pader ng talyer na may sugat sa dibdib. Ang kanilang posisyon ay hindi nagbago mula noong una silang natagpuan. Lahat ay tila payapa. Masyadong payapa para sa isang pagpatay. Sa parehong silid, tinawag si Mang Tomas para magbigay ng pahayag. Ang matandang lalaki ay umupo na may mapupulang mata. Nanginginig ang kanyang boses habang nagkukwento. Sinabi niya na noong gabi bago ang insidente, bandang 9:00, narinig niya ang isang malakas na tunog na parang may nahulog mula sa bahay ni Jose. Ngunit di nagtagal, naging tahimik muli. Akala niya ay tunog lamang iyon mula sa talyer. Narinig din niya ang pagtahol ng aso ng ilang beses bago ito tumahimik. Ang pahayag na iyon ay itinala. Ngunit para kay Major Reyes, ang pinaka-nakapukaw sa kanya ay ang ekspresyon sa mukha ni Mang Tomas. Mukha itong labis na nalulungkot hindi lamang dahil sa pagkawala ng isang mabuting kapitbahay, kundi dahil din sa pakiramdam ng pagkabigo. Bago umalis sa interrogation room, sinabi ng matandang lalaki ng mahina, kung sana kumatok ako sa pinto noong gabing iyon, baka hindi naging ganito ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Major Reyes ng matagal. Samantala, si Aling Maria ay nasa bahay pa rin ang pagluluksa na ngayon ay puno ng mga nakikiramay. Maraming taong dumating na may dalang bulaklak, pagkain at mga dasal. Ngunit ang mga mata ni Aling Maria ay walang laman. Nakaupo lamang siya sa isang sulok, nakatingin sa mga damit ng sanggol na maayos nang nakatupi sa kanyang kandungan. Minsan, tinitingnan niya ang pinto, na para bang hinihintay pa rin niyang umuwi ang kanyang anak mula sa palengke. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, napalitan ng isang mahabang katahimikan na sumasakit sa puso. Sa gabi, nagpasya si Major Reyes na bumalik sa crime scene upang tingnan ito ng mag-isa sa gitna ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang agos ng ilog ang maririnig. Marahan siyang naglakad sa loob ng mga silid, pinagmamasdan ang mga bakas ng dugo sa sahig na kalahati ng nalinis ng forensic team. Tumigil siya sa mesa ng kainan, tinitigan ang 2 baso sa loob ng plastic bag ng ebidensya. Sa ibabaw ng mesa, may natagpuan siyang isang bagay na nakaligtaan. Isang maliit na piraso ng metal na bilog, kasing laki ng isang butons na nahulog sa ilalim na sulok ng aparador. Kinuha niya ito gamit ang isang tiyanik. Ang piraso ay tila bahagi ng isang phone case, marahil ay pag-aari ni Elena. Itinala niya ito at inutusan ang team na hanapin ang iba pang mga piraso sa paligid ng bahay. Nang suriin ng team ang likod bahay, isa sa mga miyembro ang nakahanap ng isa pang cellphone na nahulog sa loob ng isang walang laman na timba sa talyer. Basag ang screen nito, ngunit buo pa rin. Ang numero ng telepono dito ay nakarehistro sa pangalan ni Jose Santos. Agad na hiniling ni Major Reyes na ipadala ang cellphone sa digital laboratory ng AIHI para suriin. Makalipas ang ilang araw, ipinakita ng paunang pagsusuri na ang cellphone ay naglalaman pa rin ng huling tawag noong 9:40 ng gabi. Ang numero ay hindi nakarehistro sa mga kontak, nakasulat lamang ang maikling pangalan na Isi. Bukod dito, sa sirang cellphone ni Elena, natagpuan ang isang social media account na madalas gamitin para makipag-ugnayan sa isang account na nagngangalang Ricardo De Leon. Unang beses pa lamang lumitaw ang pangalang iyon sa investigasyon, ngunit mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Kumunot ang noo ni Major Reyes. Alam niyang ang kwentong ito ay hindi kasing simple ng isang asawang nawala ng pasensya. Mayroong isang bagay sa likod ng katahimikan ni Jose, isang bagay na maaaring mas masakit pa kaysa sa simpleng away mag-asawa. Sa labas ng opisina, madilim ang kalangitan ng Laguna, nagbabadya ng ulan. Tumayo si Major Reyes sa terasa, pinagmamasdan ang pagbuhos ng tubig sa bakura ng himpilan. Nagsindi siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, at pagkatapos ay bumulong ng mahina. Ang katotohanan ay minsan hindi nagdudulot ng ginhawa, kundi laging nagdudulot ng sugat. At sa gabing iyon, sa gitna ng tunog ng bumubuhos na ulan, ang kasong yumanig sa barangay San Isidro ay nagsimulang magladlad ng unang hibla ng isang lihim na nagtapos sa isang trahedya. 2 araw matapos lumabas ang paunang resulta, napuno ng tensyon ang himpilan ng Laguna Sea. Lahat ng opisyal ay abala sa pagsusuri ng mga dokumento at pag-inspeksyon ng mga digital na ebidensya. Sa mesa ni Major Reyes, nakalatag ang 2 cellphone.
Isa na wasak na pag-aari ni Elena Reyes, at isa pa na pag-aari ni Jose Santos na bagong tukla sa talyer. Ang Digital Technical Team ay nagsisikap na ma-recover ang data mula sa dalawa. Naniniwala silang doon nakatago ang susi sa misteryo ng trahedya. Pagsapit ng hapon, isang opisyal ang dumating na may dalang ulat. Mula sa resulta ng forensic sa fingerprint at CCTV, walang natagpo ang ikatlong tao sa bahay. Gayunpaman, may isang maliit na pahiwatig na nakakuha ng pansin. Sa frame ng bintana sa likod, mayroong isang hibla ng pinong itim na tela na hindi pag-aari ng sinuman sa mga biktima. Bagamat tila maliit na bagay, alam ni Major Reyes na ang maliliit na bagay ay madalas na nagdadala ng malaking kahulugan. Inutusan niya na ipadala ang hibla sa Central Laboratory sa Camp Crame para suriin ang uri nito. Samantala, sinimulan ng field team na alamin ang buhay ng mag-asawa. Maraming residente ng barangay ang nagpatotoo na bihira mag-away sina Jose at Elena. Kilala silang magalang at matulungin sa mga kapitbahay. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, madalas makitang nakatulala si Jose sa harap ng talyer habang naninigarilyo. Minsan pa nga siyang pinagsabihan ni Mang Tomas na huwag masyadong mag-isip. Marahan lamang nang umiti si Jose at sinabing maayos lang ang lahat. Isang ibang testimonya ang nagmula sa malapit na kaibigan ni Elena sa paaralan kung saan siya nagtuturo bago mag-maternity leave. Sinabi ng kaibigan na nitong mga huling araw ay malungkot si Elena. Madalas siyang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone ng matagal, pagkatapos ay mabilis itong itatago sa tuwing mailalapit. Ilang beses din niyang sinabi na naging malamig ang kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung bakit. Maingat na pinakinggan ni Major Reyes ang bawat testimonya. Sa kanyang mga mata, ang mga piraso ng kwento ay nagsisimulang bumuo ng isang malabong larawan. Mayroong pagkabigo, mayroong lihim, at mayroong isang bagay na nagtulak sa dalawang taong nagmamahalan na mawalan ng kontrol sa isang gabi. Ngunit, masyadong mahina pa ang ebidensya para makabuo ng anumang konklusyon. Malakas ang buhos ng ulan ng hapong iyon. Sa silid ng investigasyon, ang tunog ng patak ng tubig sa bubong ay sumasabay sa langit-ngit ng isang lumang electric fan. Tinitigan ni Major Reyes ang screen ng computer na nagpapakita ng data mula sa cellphone ni Elena. Isa-isang nababawi ang mga mensahe. Sa daan-daang pag-uusap, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Ricardo De Leon. Ang mga mensahe ay tila nagsimula sa simpleng pagbati, pagtatanong tungkol sa kalagayan, trabaho, at maliliit na bagay tungkol sa buhay sa barangay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang nilalaman ng pag-uusap. May mga pangungusap na malambing ngunit lumalagpas na sa hangganan. May mga papuri na masyadong personal. May mga emoji ng puso at mga salitang hindi dapat isulat ng isang taong may asawa na o may asawa na ang kausap. Matagal na nanahimik si Major Reyes. Alam niyang ang anyo ng pagtataksil ay hindi laging nakikita sa totoong mundo. Minsan, nagsisimula lamang ito sa isang maliit na screen sa kamay, ngunit maaaring magtapos sa isang malaking pagkawasak sa totoong buhay. Inutusan niya ang digital team na tukuyin ang account, siguraduhin kung sino ang tunay na may-ari nito. Nang gabing iyon, nang lahat ay nakauwi na, mag-isang nakaupo pa rin si Major Reyes sa silid. Tinitigan niya ang larawan ng mag-asawa sa file ng investigasyon. Ang mukha ni Elena ay mukhang malambing, habang si Jose ay mukhang tapat na may manipis na ngiti. Mahirap isipin na ang dalawang taong iyon ay magkakaroon ng isang trahedyang pagtatapos. Binuksan niya ang recorder sa kanyang mesa at nagsimulang magsalita ng marahan na parang nagsusulat ng isang personal na tala. Ang katotohanan ay minsan dumarating sa anyo ng isang maikling mensahe. Isang salita ay maaaring magpagaling, isang pangungusap ay maaaring pumatay. Sa kasong ito, hindi ko pa alam kung aling salita ang nagtapos sa kanilang buhay, ngunit hahanapin ko ito. Kinaumagahan, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa trahedya sa San Isidro sa mga kalapit na bayan. Isinulat ito ng lokal na media bilang isang kwento ng asawang pumatay sa kanyang misis at pagkatapos ay nagpakamatay. Ngunit, sa gitna ng ingay ng balita, nanahimik lamang si Aling Maria. Ayaw niyang magbasa ng anuman. Para sa kanya, masyadong malupit ang mundo sa labas para maunawaan kung gaano kalambing ang kanyang anak na babae. Tuwing umaga, pumupunta siya sa puntod ni Elena na may dalang sampagita at tubig mula sa balon ng kanilang bahay.
Matagal siyang umuupo doon, nagdarasal at bumubulong na parabang naririnig pa siya ng kanyang anak. Sa kabilang dako, si Ricardo de Leon, na ang pangalan ay nagsimulang mabanggit sa mga digital report, ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Nakatira siya sa Maynila kasama ang kanyang asawa at maliit na anak. Ang kanyang trabaho ay paiba-iba, minsan ay isang Grab driver, minsan ay maliit na negosyante. Nang gabing iyon, binuksan niya ang social media at nakita ang larawan ni Elena na may itim na ribbon sa sulok. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Binasa niya ang balita na nanginginig ang mga kamay. Ang mukha ni Elena ay nakatingin sa kanya mula sa screen na parang isang alaala na nanunumbat. Pinatay ni Ricardo ang kanyang cellphone, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Alam niyang sa mga mensaheng dati niyang ipinadala, may mga pangungusap na hindi dapat lumabas. Mga pangungusap na dati niyang itinuturing na biro lamang, ngayon ay parang isang sumpa. Makalipas ang ilang araw, 2 opisyal ang dumating sa kanyang bahay na may dalang supuena. Umupo siya sa isang kahoy na upuan, nakatingin sa sulat na walang laman ang mga mata. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakasulat sa investigasyon ng trahedya sa Barangay San Isidro. At sa ibang silid, tinitigan ni Major Reyes ang kalendaryo sa dingding. Ang petsa ay naging ika-negatibo 21 ng Abril na. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, isinulat niya ang isang pangungusap sa kanyang talaan ng gawain. Ang bawat maliit na kasinungalingan ay lalago at magiging isang bagyo kapag diniligan ng atensyon. Ngayon, ang bagyong iyon ay lumamon na ng 3 buhay. Ang kalangitan sa Laguna noong umagang iyon ay tila malungkot. Ang kulay abong ulap ay mababang nakabitin sa ibabaw ng mga palaya na basa pa rin ng hamog. Sa opisina ng pulisya, tinitigan ni Major Reyes ang ulat mula sa digital forensic na kararating lamang. Ang data mula sa mga cellphone ni na Elena at Jose ay sa wakas ay halos ganap nang na-recover. Mula sa daan-daang mga file na bumalik, may isang pag-uusap na biglang nagpatahimik sa buong silid. Ang huling pag-uusap sa pagitan ni na Elena Reyes at Ricardo de Leon. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng mga nakatagong kahulugan. Sumulat si Ricardo na namimiss niya ang nakaraan, ang panahon na sila ay bata pa at malaya sa mga responsibilidad. Dahan-dahang sumagot si Elena na ang nakaraan ay hindi na maibabalik, ngunit hindi tumigil si Ricardo. Muli siyang sumulat na palagi niyang nararamdaman na si Elena ang tunay na pag-ibig na nawala sa kalagitnaan ng daan. Mula doon, nagbago ang direksyon ng kanilang pag-uusap mula sa nostalgia patungo sa tukso. Ang mga malambing na salita ay naging mapanlinlang na pang-aakit. Binasa ni Major Reyes ang bawat linya ng may kabigatan sa puso. Sa pagitan ng mga mensahe, natagpuan niya ang isang pangungusap na mas masakit kaysa sa anupaman. Ang mensahe ay ipinadala 2 araw bago ang trahedya. Ang nilalaman nito, huwag mong kalimutan, baka ang sanggol na iyan ay hindi sa kanya, kundi sa iyo. Ang maikling pangungusap na iyon ay parang isang hindi nakikitang patalim na tumusok sa dibdib ng sinumang makakabasa nito. Huminga siya ng malalim. Ngayon, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit, kahit hindi pa lahat ay malinaw. Samantala, dumating na si Ricardo de Leon sa himpilan para tanungin. Dumating siya na may maputlang mukha, kasama ang 2 opisyal mula sa Maynila. Habang nakaupo sa interrogation room, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang basong tubig. Pumasok si Major Reyes, binati siya sa isang mahinahong tono. Hindi siya isang taong mahilig mag-pressure. Sa maraming kaso, alam niyang mas madaling lumabas ang katotohanan kung ginagabayan ng empatya, hindi ng pananakot. Inamin ni Ricardo na kilala niya si Elena mula pa noong high school. Dati silang magkaibigan at nagkahiwalay ng mag-asawa ang bawat isa. Nitong huling taon, muli niyang natagpuan ang account ni Elena sa social media. Sa simula, simpleng pagbati lamang, pagkatapos ay pagbabahagi ng mga balita. Inamin niyang nakaramdam siya ng awa dahil madalas magsulat si Elena ng mga status na may malungkot na tono. Ngunit nang tanungin kung ang kanilang relasyon ay higit pa sa magkaibigan, yumuko si Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Sinabi niya na 2 beses silang nagkita ng lihim sa San Pablo. Sumumpa siyang walang masamang intensyon, gusto lamang niyang pagaanin ang loob ni Elena. Matagal siyang tinitigan ni Major Reyes.
Alam niyang ang maliliit na kasinungalingan ay madalas na nababalutan ng malaking pagsisisi. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang screenshot ng mensahe na natagpuan sa cellphone ni Elena. Agad na nagbago ang mukha ni Ricardo. Yumuko siya ng mas malalim. Ang kanyang dalawang kamay ay humigpit sa kanyang mga tuhod. Wala nang mga salita ng pagtatanggol, ang natira na lamang ay pagsisisi. Nang hapong iyon, matapos tanungin si Ricardo, tumayo si Major Reyes sa bintana, pinagmamasdan ang ulan na nagsisimula ng bumuhos. Ang mga patak ng tubig ay tumatama sa salamin, dahan-dahang dumadaloy na parang mga luha. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang isang paglabag sa moralidad. Mayroong isang panloob na pagdurusa na hindi masusukat ng batas. Isang tao ang nawala ng tiwala, isang tao ang nawala ng direksyon, at sa huli, nawala ng buhay. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, iniisip ang mukha ni Jose habang binabasa ang huling mensaheng iyon. Kung gaano kasakit ang kanyang puso nang malaman niyang ang babaeng kanyang minamahal ay nagtatago ng isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Sa barangay San Isidro, mas maagang dumating ang gabi kaysa karaniwan. Mas maagang nagsara ng mga pinto ang mga bahay. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang trahedya, ngunit ngayon ay may mas mahinang tono. Si Mang Tomas ay nakaupo sa kapilya, kasama ang ilang kapitbahay, nagdarasal ng nobena para sa mga yumao. Ang kanyang boses ay paos ngunit taimtim. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Jose ilang araw bago ang insidente. Sinabi ni Jose na ang buhay ay minsan parang ilog. Ang tubig nito ay mabagal na umaagos, ngunit kung may malaking bato sa gitna, ang agos ay maaaring lumiko ng hindi inaasahan. Ngumiti lamang si Mang Tomas noon, hindi naunawaan ang kahulugan. Ngayon, napagtanto niya, marahil ay naramdaman na ni Jose ang paparating na bagyo. Sa bahay sa kabilang ilog, hindi pa makatulog si Aling Maria. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang anino ng kanyang anak na babae na nakangiti. Binuksan niya ang maliit na ilaw, umupo malapit sa bintana, nakatingin sa mga bituin na malamlam. Sa katahimikan, pinatawad niya ang kanyang manugang. Alam niyang si Jose ay hindi isang mamamatay tao. Siya ay isang taong natalo lamang ng isang sugat na masyadong malalim. Habang hawak ang kanyang rosaryo, bumulong siya ng marahan, humihingi ng kapatawaran para sa lahat. Kinabukasan, dumating ang karagdagang resulta ng pagsusuri mula sa laboratorio. Ang mga fingerprint sa kutsilyo ay talagang pag-aari ni Jose, ngunit ang anggulo ng hiwa sa liig ni Elena ay nagpapakita na ang pag-atake ay ginawa mula sa kanang direksyon na may malakas na puwersa at pababang galaw. Ito ay tumutugma sa posisyon ng kanang kamay ni Jose. Gayunpaman, ang sugat sa dibdib ni Jose ay nagpapakita ng isang saksak na nagmula sa kaliwang itaas pababa, isang posisyon na mahirap gawin ng sarili niya ng may buong lakas. Matagal na tinitigan ni Major Reyes ang ulat. May maliit na pagdududa na nananatili. Posible kayang may isang taong dumating pagkatapos ng pagpatay at tumulong na pagtakpan ang mga bakas. Ngunit walang karagdagang ebidensya na sumusuporta sa teoryang iyon. Lahat ng pinto ay sarado mula sa loob. Lahat ng digital data ay huminto ng 10:00 ng gabi. Sa huli, isinulat niya sa talaan ng investigasyon na ang kaso ay nagpapakita ng personal na motibo dahil sa matinding alitan sa pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may sugat na mas malalim kaysa sa simpleng selos. Ang sugat na iyon ay tinatawag na pagtataksil, at ang pagtataksil ay laging nag-iiwan ng bakas hindi sa lupa, kundi sa puso ng tao. Nang gabing iyon, nang lahat ng team ay nakauwi na, mag-isang nakaupo si Major Reyes sa kanyang silid. Sa labas, bumubuhos pa rin ang ulan sa bubong ng opisina. Binuksan niya ang huling file at isinulat ang isang maikling pangungusap sa ibaba. Sa likod ng bawat malaking kasalanan, laging may isang maliit na kalungkutan na hindi nagamot. Marahil, gusto lamang ni Elena na pakinggan, marahil, gusto lamang ni Jose na pagkatiwalaan, ngunit hindi sila binigyan ng mundo ng pangalawang pagkakataon. Ilang linggo matapos ang insidente, nagsimulang bumalik sa normal ang sitwasyon sa barangay San Isidro, ngunit hindi pa rin ganap na tahimik. Tuwing lumulubog ang araw, may mga taong nagsisindi pa rin ng kandila sa harap ng bahay ni na Elena Reyes at Jose Santos. Ang maliit na bahay ay wala ng laman, nakakandado ang pinto, at nagsisimula ng kumupas ang mga pader dahil sa ulan.
Sa bakuran, tumubo na ang matataas na damo, tinatakpan ang mga bakas ng paa ng mga opisyal. Tanging isang maliit na karatula na may nakasulat na bahay na ipinagbibili ang nagmamarka ngayon sa lugar na dati puno ng tawanan at pag-asa. Sa gitna ng katahimikang iyon, sa opisina ng A sa Laguna, nakatanggap si Major Reyes ng isang tawag mula sa Central Laboratory sa Camp Crame. Lumabas na ang huling resulta ng digital analysis. Binasa niya ang ulat ng mabuti. Sa cellphone ni Elena, natagpuan ang isang personal na tala, isang uri ng digital journal na nakatago sa isang lihim na application. Ang tala ay ginawa ilang araw bago ang trahedya. Ang mga pangungusap ay malambing, ngunit puno ng kalungkutan. Isinulat ni Elena na nararamdaman niyang malayo na siya sa kanyang asawa, nararamdaman niyang mag-isa sa bahay kahit nandoon si Jose. Inamin niyang pagod na siya dahil bawat pag-uusap ay laging nagtatapos sa katahimikan. Gusto niyang magbahagi ng mga kwento, ngunit takot siyang maliitin. Ngunit sa huling bahagi ng tala, may isang pangungusap na nagpasikip sa dibdib ni Major Reyes. Isinulat ni Elena na nakagawa siya ng pagkakamali sa pakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Ricardo na nagparamdam sa kanya na muli siyang napapansin. Ngunit isinulat din niya ang pagsisisi, ang pagnanais na tapusin ang ugnayang iyon, ang pagnanais na ayusin ang kanilang pagsasama. Isinulat pa niya ang plano na humingi ng tawad sa kanyang asawa pagkatapos niyang manganak. Huminto ang tala sa gitna ng huling pangungusap na para bang ang daliring nagsusulat nito ay biglang natigilan ng isang bagay na hindi na natapos. Dahan-dahang isinara ni Major Reyes ang ulat. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang hapon ay nagliliwanag ng malambot. Ang ginintuang sinag nito ay tumatago sa mga dahon ng puno ng mahogani sa bakuran ng opisina. Nakaramdam siya ng lungkot hindi dahil hindi pa tapos ang kaso, kundi dahil alam niyang ang buong katotohanan ay minsan huli nang dumarating. Walang makapagbabalik sa buhay ni na Elena, Jose, o ng kanilang maliit na sanggol. Ang natira na lamang ay pagsisisi at isang mapait na aral tungkol sa kung gaano karupok ang isang relasyon kapag nawala ang komunikasyon sa loob nito. Samantala, si Ricardo de Leon ay nakakulong pa rin para sa karagdagang investigasyon. Araw-araw, nakaupo siya sa selda na may walang laman na tingin. Hindi na niya itinanggi ang kanyang ugnayan kay Elena. Inamin niyang nagkita sila ng lihim sa isang maliit na coffee shop sa San Pablo. Noong panahong iyon, mukhang pagod si Elena. Ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa pag-iyak. Gusto lamang niyang maglabas ng sama ng loob. Ngunit masyadong hangal si Ricardo para maunawaan. Akala niya, ang pagiging malapit nila ay isang nakatagong pag-ibig. Nagsulat siya ng mga matatamis na mensahe nang hindi nag-iisip, na para bang ang mga salita ay makatutubo sa kanyang sariling kalungkutan. Nang muli siyang kausapin ni Major Reyes para sa huling pagsisiyasat, yumuko lamang si Ricardo. Sinabi niya ng mahina na hindi niya kailanman binalak na sirain ang pamilya ni Elena. Ngunit matapos malaman na noong gabing iyon ay tinawagan siya ni Jose at nabasa ang lahat ng mensahe, umiyak si Ricardo sa unang pagkakataon. Paulit-ulit niyang sinuntok ang kanyang sariling ulo habang sinasabi na lahat ay kasalanan niya. Tinitigan siya ni Major Reyes nang walang sinasabi. Sa katahimikan, alam niyang ang pagsisisi ay minsan mas mabigat kaysa sa anumang parusa. Ang mga araw ay naging linggo. Sa barangay, madalas pa ring umupo si Aling Maria sa tabi ng ilog kung saan dati naglalaba ang kanyang anak. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na rosaryo at isang bote ng agwa bendita. Tuwing hapon, iwinisik niya ang tubig sa ibabaw ng ilog, nagdarasal na maging payapa ang kaluluwa ng kanyang anak. Minsan, si Mang Tomas ay dumarating para samahan siya. Marahan silang nag-uusap tungkol sa nakaraan, tungkol sa araw na nag-propose si Jose kay Elena gamit ang simpleng mga salita, tungkol sa tawa ni Elena habang tinuturuan ang mga bata na magbasa. Lahat ng alaala ay parang mga anino na ayaw umalis. Isang hapon, nang halos lumubog na ang araw, dumating si Major Reyes sa barangay. Simple lamang ang kanyang kasuotan, walang uniforme, puting polo at itim na pantalon lamang. Nilapitan niya si Aling Maria na nakaupo sa ilalim ng puno ng balete malapit sa ilog. Tinitigan siya ng matandang babae na may pagod na mga mata ngunit puno ng pasensya.
Yumuko si Major Reyes bilang pagbati at pagkatapos ay umupo sa tabi niya ng walang gaanong salita. Ang hangin ng hapon ay marahang umiihip, dala ang amoy ng tubig ng ilog na payapa. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Major Reyes. Sinabi niyang malapit nang matapos ang opisyal na investigasyon. Ikinuwento niyang hindi nagdusa ng matagal ang kanyang anak na mabilis dumating ang kamatayan ng walang sakit. Sinabi rin niya na marahil sa huling sandali nakapagbulong pa si Elena ng paghingi ng tawad sa Diyos. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Aling Maria, ngunit may manipis siyang ngiti. Salamat, iho, sabi niya ng marahan. Gusto ko lang malaman na hindi namatay ang anak ko sa galit. Tinitigan ni Major Reyes ang kalangitan ng hapon na nagiging kulay kahel. Dahan-dahan siyang nagsalita, ang katotohanan ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan, nay, pero laging nagdudulot ng aral. Minsan, isinusulat ng Diyos ang tadhana sa paraang hindi natin nauunawaan. Ngunit sa likod ng bawat kalungkutan, laging may mensahe para mas maging maingat tayo sa pag-aalaga sa puso ng iba. Nang hapong iyon, 2 tao ang nakaupo sa tabi ng ilog sa katahimikan. Umiihip ang hangin, marahang gumagalaw ang mga dahon, at ang tubig ng ilog ay sumasalamin sa huling sinag ng araw. Sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng kampana para sa Angelus, na para bang tinatawag sila na isuko ang lahat ng kalungkutan sa Diyos. Dahan-dahang lumipas ang panahon sa Barangay San Isidro. Dumating ang tag-araw. Nagsimulang manilaw ang mga damo sa gilid ng daan at ang ilog na dati malakas ang agos ay payapa ng dumadaloy na parabang nagluluksa. Ang bahay ni na Elena at Jose ay nanatiling walang laman. Walang sinumang nangahas na tumira dito kahit ilang beses nang may nag-alok na bumili. Sabi ng mga residente, tuwing Biyernes ng gabi, minsan ay may maririnig na mga yapak sa terasa o isang ilaw na sandaling sisindi at pagkatapos ay mamamatay. Ngunit para kay Aling Maria, lahat ng iyon ay bulong lamang ng hangin. Para sa kanya, ang bahay na iyon ay hindi haunted, puno lamang ito ng mga alaala. Mula nang magkita sila sa tabi ng ilog, hindi na nakalimutan ni Major Reyes ang mukha ni Aling Maria. Mayroong isang bagay sa tingin ng matandang babae na nagpaisip sa kanya ng matagal pagkatapos niyang umuwi. Isang tingin na sumusuko, ngunit malakas din. Tulad ng isang taong nakipagkasundo na sa tadhana, ngunit hindi pa rin tumitigil sa pag-asa. Naramdaman niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Hindi dahil bukas pa ang kaso, kundi dahil may sugat pa na hindi pa nagsasara. Sa kalagitnaan ng Hulyo 2018, nagsimula ang paglilitis para kay Ricardo de Leon sa Korte ng Laguna. Ang maliit na courtroom ay puno ng mga mamamahayag at mga residenteng mausisa. Dumating si Ricardo na nakayuko, ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Sa witness stand, tahimik na nakaupo si Major Reyes. Binasa niya ang ulat ng may matatag na boses, ipinapaliwanag ang kronolohiya at ang digital na ebidensya na nag-ugnay kay Ricardo kay Elena. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, ngunit bawat pangungusap ay parang isang patalim na naglalantad sa katotohanan. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga labi, namumula ang kanyang mga mata. Hindi na siya tumanggi. Sa harap ng hukom, sinabi niyang lahat ay nagsimula sa biro at awa, ngunit ang biro ay naging ugali, ang ugali ay naging pagkakabigkis, at ang pagkakabigkis na iyon ay sa huli ay nagtulak sa kanya sa isang malaking kasalanan. Umiyak siya habang ikinukwento na hindi niya kailanman inakala na ang mga mensaheng ipinadala niya ay magtatapos sa kamatayan ng isang tao. Tahimik na nakinig ang hukom, ngunit matigas ang kanyang ekspresyon. Walang depensa ang makapagbubura sa 3 buhay na nawala. Samantala, sa labas ng courtroom, nakaupo si Aling Maria sa isang bangko sa hardin ng korte. Sa kanyang kandungan, may isang larawan ng kanyang anak at manugang na simple niyang ipina-frame. Hindi siya dumating para magalit, gusto lamang niyang marinig ang katotohanan mula sa bibig ng taong nag-udyok sa sakuna. Nang lumabas si Ricardo mula sa courtroom na may posa sa mga kamay, sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang galit sa mga mata ni Aling Maria, mga luha lamang na tahimik na bumabagsak. Yumuko ng malalim si Ricardo, hindi na nangahas na tumingin muli. Nang gabing iyon, nagsulat si Major Reyes sa kanyang personal na talaan sa kanyang opisina. Isinulat niya na ang bawat krimen na isinilang mula sa mga salita ay hindi mas mababa ang panganib kaysa sa krimen na ginawa gamit ang sandata.
Sa panahon kung saan ang mga mensahe ay maaaring ipadala sa isang segundo, madalas na nakakalimutan ng tao na ang bawat salita ay may bigat na maaaring sumira sa buhay ng iba. Muli siyang nagsulat na ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi tungkol din sa isang pusong tahimik na lumilingon sa iba. Sa mga sumunod na araw, muling binalot ng katahimikan ang Barangay San Isidro. Nagsimulang manilaw ang mga palayan, senyales na malapit na ang anihan. Ang mga bata ay tumatakbo sa daan na may dalang mga saranggolang kawayan, tumatawa nang hindi alam na ang lupang kanilang tinatapakan ay minsang nag-imbak ng isang malungkot na kwento. Sa kapilya, madalas na isinasama ng pari ang dasal para sa pamilya ni Elena Reyes sa bawat sermon tuwing Biyernes. Sinabi niyang ang trahedya ay dapat maging isang aral para sa lahat. Na ang katapatan ay ang pinakapino, ngunit pinakamabigat na pagsubok. Sa maliit na bahay sa kabilang ilog, nagsimulang muling magbukas si Aling Maria sa buhay. Nagtatahi siya ng mga damit ng mga anak ng kapitbahay, nagtatanim ng mga bulaklak sa bakuran, at tuwing hapon ay pinapakain ang pusang dati inaalagaan ni Elena. Minsan, si Mang Tomas ay dumarating na may dalang mga mangga o saging mula sa kanyang hardin. Marahan silang nag-uusap tungkol sa nakaraan at pagkatapos ay tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Sa katahimikang iyon, madalas sabihin ni Aling Maria sa kanyang sarili na pinatawad na niya ang lahat, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nangungulila. Isang hapon, muling dumating si Major Reyes. Sa pagkakataong ito, walang mga dokumento, walang uniforme. Nagdala siya ng isang maliit na supot ng lupa mula sa libingan nina Elena at Jose. Ibinigay niya ito kay Aling Maria bilang simbolo na opisyal nang tapos ang investigasyon at malapit ng isara ang kaso. Tinanggap ito ni Aling Maria na nanginginig ang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang lupa, pagkatapos ay bumulong, sana ay payapa na sila doon. Bago magpaalam, tumayo si Major Reyes sa bakura ng bahay at tumingin sa langit na nagsisimula ng maging pula at ginto. Marahan siyang nagsalita, minsan, hindi pinarurusahan ng Diyos sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng mahabang pagsisisi upang matuto ang tao mula sa kanyang mga pagkakamali. Tinitigan siya ni Aling Maria, marahang umiti at sumagot, marahil ay tama ka, iho. Pero sana, sapat na ang pagsisising iyon para gawing mas tapat ang mundong ito. Habang paalis si Major Reyes, marahang umihip ang hangin ng hapon mula sa ilog. Muli siyang lumingon sa bahay na ngayon ay mahigpit ng nakasara. Sa kanyang mga mata, ang bahay na iyon ay hindi na isang lugar ng trahedya, kundi isang tahimik na monumento tungkol sa pag-ibig, pagkakamali at ang halaga ng isang nawalang tiwala. 4 na buwan na ang lumipas mula sa trahedya sa Barangay San Isidro. Dumating ang panahon ng anihan, nagdala ng kulay gintong dilaw sa buong palayan. Mula sa malayo, ang tunog ng makinang pangiik ng palay at ang tawanan ng mga magsasaka ay muling pumuno sa hangin. Dahan-dahang nagpatuloy ang buhay, ngunit para sa ilan, hindi kailanman ganap na naghihilom ang panahon. Madalas pa ring pumunta si Aling Maria sa puntod ng kanyang anak tuwing Biyernes ng hapon. Nag-aalay siya ng sampagita at dinidiligan ang lupa ng agwa bendita. Minsan, matagal siyang umuupo at kinakausap ang sarili na parabang naririnig pa nina Elena at Jose. Sa kabilang dako, hindi rin ganap na mapakali si Major Reyes. Bagamat opisyal ng sarado ang kaso, madalas na bumabalik ang kanyang isipan sa gabing iyon. Naaalala pa rin niya ang posisyon ng mga katawan, ang amoy ng dugo at ang basag na cellphone sa mesa. Alam niyang napagpasyahan na ng batas kung sino ang may sala. Gayunpaman, ang kanyang konsensya ay nagtatanong pa rin ng parehong bagay. Ang trahedya ba ay dahil lamang sa isang maling pag-ibig o may mas malalim pa, isang bagay na hindi mapatutunayan ng mga ulat ng forensic? Isang umaga noong Setyembre, nakatanggap siya ng isang maliit na sulat na walang pangalan. Dumating ito sa kanyang mesa sa himpilan ng pulisya. Ang sobre ay kulay kayumanggi. Ang laman ay isang piraso lamang ng papel na may pinong sulat kamay. Ang nakasulat ay, may mga bagay na hindi pa nalalaman tungkol sa gabing iyon. Pumunta ka sa San Isidro bago lumubog ang araw. Walang lagda, tanging ang inisyal na isi sa ibaba. Matagal na nag-isip si Major Reyes. Alam niyang lahat ng dokumento ay sarado na, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pag-uusisa. Nang hapong iyon, nagmaneho siya patungo sa Barangay San Isidro.
Tahimik ang kalsada, ang mga puno ng saging sa gilid ng daan ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Nang makarating siya, papalubog na ang araw. Ipinark niya ang kanyang sasakyan malapit sa kapilya at naglakad patungo sa ilog. Sa tabi ng ilog, isang lalaki ang nakaupo sa isang malaking bato. Payat ang kanyang mukha, nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok. Nang lumapit si Major Reyes, tumayo ang lalaki at nagpakilala. Ang kanyang pangalan ay Ramon, malayong kamag-anak ng yumaong si Jose Santos. Sinabi niya na mula nang mangyari ang insidente, bihira siyang makipag-usap sa sinuman, ngunit matapos marinig ang balita tungkol sa resulta ng paglilitis, hindi mapakali ang kanyang puso. Naramdaman niyang may kailangan siyang sabihin. Ikinuwento ni Ramon na 2 linggo bago ang trahedya, pinuntahan siya ni Jose sa talyer kung saan siya nagtatrabaho sa lungsod. Noong panahong iyon, mukhang balisa si Jose. Ipinakita niya ang isang maliit na papel na may sulat kamay ni Elena. Ang sulat ay maikli, isang pangungusap lamang. Patawarin mo ako. Pagod na akong maghintay sa kaligayahang hindi dumarating. Matagal na tinitigan ni Jose ang papel. Sinabi niyang baka gusto nang makipaghiwalay ng kanyang asawa, ngunit hindi ito masabi. Ngunit naramdaman ni Ramon na ang sulat ay hindi tungkol sa diborsyo, kundi isang sigaw ng tulong mula sa isang taong nalilito. Nakikinig si Major Reyes nang hindi sumasabat. Alam niyang ang impormasyong iyon ay hindi na makapagbabago ng anuman sa mata ng batas, ngunit maaaring magbigay ng liwanag sa isang pusong madilim pa rin. Ipinagpatuloy ni Ramon na si Jose ay isang mabuting tao, hindi posibleng pumatay ng sadya. Ngunit noong gabing iyon, matapos basahin ang mensahe mula sa cellphone ng kanyang asawa at tawagan ang isang tao, marahil ay nawalan na siya ng kontrol. Tinapos niya ang kanyang kwento sa isang mahinang pangungusap, minsan, kahit ang mabubuting tao ay naliligaw kapag ang pag-ibig na ibinibigay nila ay hindi na pinahahalagahan. Matapos marinig ang lahat ng iyon, tumayo si Major Reyes at tumingin sa langit na nagsisimula ng dumilim. Nagpasalamat siya kay Ramon at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa kanyang pag-uwi, patuloy na umiikot ang kanyang isipan. Natanto niya na ang pinakamalaking krimen sa kwentong ito ay hindi lamang ang pagpatay, kundi ang kawalan ng kakayahan ng tao na mag-usap ng tapat. Makalipas ang ilang araw, muli siyang nagsulat sa kanyang maliit na kwaderno. Isinulat niya na ang katahimikan sa isang pamilya ay maaaring mas mapanganib kaysa sa away. Dahil sa katahimikan, ang isipan ay maaaring lumikha ng sarili nitong kwento, at ang kwentong iyon ay maaaring lamunin ang matinong pag-iisip. Isinulat din niya na marahil ay hindi kailanman binalak ni Elena na ganap na magtaksil. Naghahanap lamang siya ng isang lugar kung saan siya pakikinggan. At si Ricardo, sa kanyang kahinaan at kayabangan, ay nagkamali sa pag-interpreta nito bilang pag-ibig. Sa bahay, nakatanggap si Aling Maria ng balita mula sa mga opisyal ng barangay na ang puntod nina Elena at Jose ay ililipat sa isang mas mataas na lugar dahil madalas na binabaha ang lumang libingan. Nang marinig iyon, matagal siyang nanahimik at pagkatapos ay tumango. Dumating siya sa araw ng paglilipat na may simpleng kasuotan, may dalang isang tali ng bulaklak ng kalatsotsi. Sa gilid ng puntod, tahimik ding naroon si Major Reyes, nakatayo sa di kalayuan habang nakayuko bilang paggalang. Nang iangat ang maliit na kabaong, tinitigan ni Aling Maria ang lupa ng may kapayapaan. Wala nang iyak, tanging katapatan. Nagdasal siya na muling pagsamahin ang kanyang anak at manugang sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng dasal, bumulong siya, sana'y patawarin sila ng Diyos, dahil hindi laging alam ng tao kung paano magmahal ng tama. Matapos ang paglilipat, nilapitan siya ni Major Reyes at tinulungan siyang ayusin ang mga bulaklak sa bagong lupa. Tinitigan siya ni Aling Maria ng malambing at marahang sinabi, "Salamat sa muling pagdating, iho." Sumagot si Major Reyes sa isang mababang tono, "Dumating po ako, hindi bilang pulis, kundi bilang isang taong natuto mula sa kwento ng inyong anak." Matagal silang tumayo roon. Umiihip ang hangin, dala ang bango ng mga bulaklak, namumula ang kalangitan sa hapon, at ang mga anino ng puno ay sumasayaw sa ibabaw ng lupa ng puntod. Sa gitna ng katahimikang iyon, tanging ang malambing na boses ni Aling Maria ang maririnig na nagsasabing ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit ang mga alaala ay hindi kailanman nawawala. Mas maagang dumating ang tag-ulan sa taong iyon.
Ang unang ulan ay malakas na bumuhos sa mga bubong ng mga bahay sa barangay San Isidro. Ang ilog na dati payapa ay umapaw na may malakas na agos, dala ang mga tuyong dahon at sanga. Tinanggap ng mga residente ang ulan ng may pasasalamat, na para bang ang tubig na bumabagsak mula sa langit ay kayang linisin ang mga natitirang kalungkutan sa maliit na barangay. Nakaupo si Aling Maria sa beranda ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang walang tigil na ulan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay sumasayaw sa malamig na hangin. Sa dingding ng bahay, nakasabit ang dalawang frame ng larawan. Isang larawan ni Elena na nakasuot ng puting barot saya, ang kanyang ngiti ay malambing. Ang isa naman ay larawan ni Jose na may pormal na ngiti sa kanyang uniforme bilang mekaniko. Sa ilalim ng mga larawan, nakasabit ang isang rosaryo at isang maliit na berso mula sa Biblia na sulat kamay. Tuwing umaga at hapon, binabasa ito ni Aling Maria ng taimtim na parabang kinakausap ang mga wala na. Minsan, ang tunog ng hangin na pumapasok sa siwang ng pinto ay nagpapalingon sa kanya, na para bang naririnig niya ang mga yapak ni Elena na naglalakad sa kusina. Alam niyang ito'y isang anino lamang, ngunit sa kanyang puso, ang mga alaala ay hindi pa ganap na nawawala. Sa kanyang kalungkutan, natagpuan niya ang bagong lakas. Nagsimula siyang magturo ng katekismo sa mga bata ng kapitbahay tuwing hapon sa kanyang beranda. Ang kanilang tawanan ay muling nagbigay buhay sa bahay. At sa bawat maliit na tawa, naramdaman ni Aling Maria na para bang nakangiti rin ang kaluluwa ni Elena. Samantala, sa lungsod, nakatanggap si Major Reyes ng bagong tungkulin. Inilipat siya sa Police Community Relations, isang mas tahimik na unit kumpara sa criminal investigation. Nagbiro ang kanyang mga kasamahan na ito ay isang promosyon na may kasamang mahabang pahinga, ngunit mumiti lamang si Major Reyes. Sa kanyang puso, alam niyang binibigyan siya ng Diyos ng panahon upang maunawaan ang buhay, hindi lamang ang krimen. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga dokumento sa kanyang bagong opisina, isang opisyal ang nag-abot ng isang kayumangging sobre. Sa loob nito, isang sulat mula sa New Bilibid Prison. Isinulat ito ng kamay ni Ricardo de Leon. Ang kanyang sulat ay maayos ngunit nanginginig, tulad ng isang taong nagsusulat ng maihalo-halong damdamin. Maikli lamang ang sulat. Isinulat niyang tuwing gabi, ang anino ng mga mukha ni na Elena at Jose ay bumabagabag sa kanya. Isinulat niyang sa bilangguan, nagsimula siyang muling magdasal, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sinabi rin niya na hindi na siya humihingi ng kalayaan, kundi humihingi lamang na mapatawad siya ng pamilya ng mga biktima. Sa dulo ng sulat, isinulat niya ang isang pangungusap na nagpatahimik kay Major Reyes ng matagal. Minsan, ang tao ay hindi nagiging masama dahil sa intensyon, kundi dahil hindi nila alam kung kailan dapat huminto. Ang pangungusap na iyon ay simple, ngunit naglalaman ng isang mapait na katotohanan. Dahan-dahang isinara ni Major Reyes ang sulat at inilagay ito sa kanyang drawer. Alam niyang ang sulat na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong may pusong mas malaki kaysa sa galit. Makalipas ang ilang araw, nagpasya siyang dalhin ang sulat sa San Isidro. Nang makarating siya, kakatapos lamang umulan. Maputik ang daan sa barangay, ngunit sariwa ang hangin. Natagpuan niya si Aling Maria na nagwawali sa bakuran, nakasuot ng kulay abong belo at paldang batik. Nang makita si Major Reyes, marahang humiti ang matandang babae at pinapasok siya. Umupo si Major Reyes sa isang silyang yantok malapit sa bintana. Habang si Aling Maria ay nagsasali ng mainit na tsaa sa isang maliit na tasa, inilabas ni Major Reyes ang sobre mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Sinabi niyang ang sulat ay mula kay Ricardo, ang taong dating naging sanhi ng kanilang kalungkutan. Matagal na tinitigan ni Aling Maria ang sobre, ngunit hindi niya ito agad kinuha. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Pagkatapos ay marahan siyang nagtanong, nagsisisi ba siya? Tumango si Major Reyes. Sumagot siyang malalim ang kanyang pagsisisi, marahil ay mas malalim kaysa sa ano paman. Huminga ng malalim si Aling Maria. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, pagkatapos ay tinitigan ito na may basang mga mata. Hindi niya ito binuksan sa harap ni Major Reyes, hinawakan lamang niya ito sa kanyang dibdib, na para bang niyayakap ang isang bagay na hindi nakikita.
Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang, matagal ko na siyang pinatawad, iho. Hindi maibabalik ng paghihiganti ang anak ko. Pero kung hindi ko siya patatawarin, mamamatay din ako araw-araw. Natahimik si Major Reyes. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang puso na parang isang panalangin nagpapatahan. Sa mundong puno ng sugat, ang salitang patawad ay madalas na parang isang himala. Yumuko siya, nakaramdam ng malalim na paggalang sa matandang babae. Sa katahimikan, alam niyang ang kadakilaan ng puso ni Aling Maria ay mas malakas kaysa sa anumang batas na kanyang ipinatupad. Nang magpaalam si Major Reyes, muling bumuhos ang ulan, sa pagkakataong ito ay mas mahina. Lumabas siya na may magaan na mga hakbang, nakatingin sa langit na kulay abo. Sa di kalayuan, payapang dumadaloy ang tubig ng ilog, na para bang nakikiisa sa pagsaksi na sa huli, ang tunay na katarungan ay hindi laging tungkol sa parusa, kundi tungkol sa kahandaang magpalaya. Nang gabing iyon, nakaupo si Aling Maria sa harap ng bintana, dahan-dahang binubuksan ang sulat. Binasa niya ang bawat pangungusap ng walang luha. Nang makarating sa huling bahagi, marahan siyang umiti. Isinara niya ang sulat, tinitigan ang mga larawan ni na Elena at Jose sa dingding, at pagkatapos ay bumulong ng mahina, tingnan ninyo, mga anak. Ang taong dating nanakit sa inyo ay natututo ng tubusin ang kanyang mga kasalanan. Marahil, ito ang paraan ng Diyos na magbigay ng katarungan. Sa labas, ang tunog ng ulan ay humahalo sa huni ng mga kuliglig. Ang ilan ng bahay ay marahang kumikinang sa gitna ng dilim. Natulog ang barangay San Isidro sa isang bagong kapayapaan. Isang kapayapaang isinilang hindi mula sa paglimot, kundi mula sa pagtanggap. Huminto na ang ulan, nag-iwan ng hamog sa dulo ng mga dahon. Ang hangin sa umaga sa barangay San Isidro ay sariwa at payapa. Ang mga tilaok ng manok ay nagsasagutan mula sa malayo at ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa manipis na ulap. Binuksan ni Aling Maria ang bintana ng kanyang bahay. Hinahayaang pumasok ang hangin ng umaga na may dalang amoy ng basang lupa. Sa maliit na mesa, ang sulat mula kay Ricardo ay maayos pa ring nakatupi sa ilalim ng isang maliit na bato. Hindi pa niya ito ibinabalik kaninuman. Naramdaman niyang ang sulat na iyon ay naging bahagi na ng kanyang paglalakbay sa pagpapatawad. Nang araw na iyon, nagpasya siyang muling bisitahin ang puntod ng kanyang anak at manugang. Nagdala siya ng 2 puting kalatsotsi at isang tangkay ng sampag-ita. Habang naglalakad sa daan ng lupa patungo sa sementeryo, ilang maliliit na bata ang tumakbo at dumaan sa kanya habang tumatawa. Masaya siyang tinawag ng mga ito, sinasabing mamayang hapon ay darating sila para sa katekismo. Marahang umiti si Aling Maria at dahan-dahang tumango. Sa kanyang puso, sumibol ang isang pakiramdam ng pasasalamat. Mula sa bahay na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay isinilang ang tunog ng dasal at tawa ng mga batang walang malay. Pagdating sa puntod, marahang umihip ang hangin, pinagagalaw ang mga dahon ng puno ng akasya. Yumuko si Aling Maria, inilagay ang mga bulaklak na nanginginig ang mga kamay, at pagkatapos ay bumulong ng malambing na para bang kinakausap ang kanyang mga anak. Sinabi niyang tinanggap na niya ang lahat, na sina Elena at Jose ay dapat nang maging payapa sa piling ng Diyos, na ang taong dating nanakit sa kanila ay nagsisisi na. At hayaan na ang Diyos ang humusga sa lahat. Ang kanyang boses ay halos mawala sa ihip ng hangin. Matagal siyang umupo roon, nakatingin sa langit na dahan-dahang nagiging asul. Naniniwala siyang sa tuwing titila ang ulan at lilitaw ang araw, nagsusulat ang Diyos ng isang bagong kabanata para sa bawat kaluluwang nananatiling matatag. Samantala, sa lungsod, ginagampanan ni Major Reyes ang kanyang bagong tungkulin sa social development. Nang araw na iyon, hinilingan siyang magbigay ng isang seminar sa New Bilibid Prison. Habang binabasa ang listahan ng mga kalahok, napahinto ang kanyang mga mata sa isang pangalan, Ricardo de Leon. Sandaling kinabahan ang kanyang puso. Alam niyang ang pagkikitang ito ay hindi isang pagkakataon. Nang tanghaling iyon, ang bulwagan ng bilangguan ay mainit dahil sa sikat ng araw. Ang mga bilanggo ay maayos na nakaupo, nakasuot ng kulay kahel na uniforme, ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay nakatingin sa kawalan. Tumayo si Major Reyes sa harap nila, nagsasalita tungkol sa kahulugan ng pagsisisi at kung paano matatagpuan ang kapayapaan sa likod ng mga pagkakamali. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng paninindigan.
Sa gitna ng karamihan, isang pares ng mga mata ang malalim na nakatitig sa kanya. Ang mga matang iyon ay pag-aari ni Ricardo. Matapos ang programa, nilapitan siya ni Major Reyes. Nagkaharap sila ng walang salita. Wala nang agwat sa pagitan ng pulis at bilanggo. Tanging dalawang tao na parehong may dalang mabigat na nakaraan. Yumuko si Ricardo at pagkatapos, sa isang paos na boses, nagpasalamat dahil nakarating ang kanyang sulat kay Aling Maria. Tumango si Major Reyes at sumagot na nabasa na ito ni Aling Maria at pinatawad na siya. Naluha ang mga mata ni Ricardo. Sinabi niya sa nanginginig na tono na hindi siya karapat-dapat sa kapatawarang iyon. Marahang sumagot si Major Reyes na sa simula, walang sinumang tao ang karapat-dapat. Ngunit laging nagbibigay ang Diyos ng pangalawang pagkakataon sa mga tunay na nagsisisi. Yumuko ng mas malalim si Ricardo. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Nangako siyang mamumuhay para tubusin ang kanyang mga pagkakamali. Hindi para sa kalayaan, kundi para maging kapaki-pakinabang sa iba. Nais niyang balang araw ay turuan ang mga bata na ang mga salita ay maaaring pumatay kapag ginamit sa maling paraan. Marahang tinapik ni Major Reyes ang kanyang balikat at sinabing iyon ay isang magandang unang hakbang. Nang lisanin niya ang bilangguan ng hapong iyon, papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa mataas na pader na ladrilyo. Dahan-dahang naglakad si Major Reyes patungo sa kanyang sasakyan, ngunit mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang ang kwento ay nagsisimula ng makahanap ng kapayapaan. Wala nang galit, wala nang tanong, tanging pag-unawa na ang bawat tao ay maaaring magkamali. Ngunit, hindi lahat ay mailakas ng loob na magbago. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa barangay San Isidro. Sa daan patungo sa ilog, nakita niya ang mga bata na tumatakbo habang may hawak na mga aklat dasalan. Sa harap ng isang maliit na bahay na kulay krema, nakaupo si Aling Maria sa isang bangkong kawayan, tinuturuan silang bigkasin ang mga dasal sa isang malambing na boses. Huminto si Major Reyes sa bakod, sandaling pinanood ng hindi gustong mang-istorbo. Ang bahay na dating naging saksi ng trahedya ay ngayon ay isang lugar kung saan natututo ang mga bata na basahin ang salita ng Diyos. Umiti siya at pagkatapos ay dahan-dahang umalis. Sa di kalayuan, umalingaw ang tawag para sa panalangin ng hapon mula sa maliit na kapilya sa tabi ng ilog. Umiihip ang hangin ng hapon, dala ang amoy ng bulaklak ng kalatsutsi. Ang kalangitan ay nagsimulang maging kulay ginto. Sa kanyang puso, bumulong si Major Reyes na marahil ito ang tunay na katarungan, hindi sa courtroom, kundi sa puso ng mga taong natutong magpatawad. Nang hapong iyon, tinapos ni Aling Maria ang katekismo sa isang dasal. Sabay-sabay na nagsabi ng Amen ang mga bata at pagkatapos ay tumakbo pa uwi habang tumatawa. Tinitigan niya sila isa-isa at pagkatapos ay tumingin sa langit. Ang kanyang mukha ay payapa, hindi na nag-iimbak ng mga luha, tanging pasasalamat. Alam niyang kailangang magpatuloy ang buhay at ang tunay na pag-ibig ay hindi laging naroroon sa kaligayahan, minsan ay nasa kahandaang magpalaya. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Sa ilog, kumikinang ang tubig, sumasalamin sa liwanag ng hapon. Ang barangay San Isidro ay payapa, na para bang sa wakas ay nakahinga na ng maluwag pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Nagpatuloy ang tag-ulan. Halos araw-araw, ang kalangitan ng Laguna ay nababalot ng kulay abong ulap. Muling umapaw ang ilog sa gilid ng barangay. Ngunit ang agos nito ngayon ay kalmado at malinis. Dala ng tubig ang mga nalaglag na dahon na para bang muling isinusulat ang kwentong minsang nangyari sa mga pampang nito. Nakaupo si Major Reyes sa kanyang opisina sa Police Community Relations. Sa kanyang mesa, isang tumpok ng mga social case files ang naghihintay na suriin. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa malayo. Madalas pa rin niyang naaalala ang mukha ni Aling Maria, ang kanyang malambing na tingin na puno ng katapatan nang sabihin niyang pinatawad na niya ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay mahigpit na nakakapit sa puso ni Major Reyes na parang isang panalangin hindi kailanman kumukupas. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan sa bilangguan. Ipinaalam ng opisyal na si Ricardo de Leon ay aktibo na ngayon sa mga programang pang-espiritual. Malaki ang naitutulong niya sa pagtuturo sa kapwa bilanggo na magbasa ng Biblia
at sumulat ng mga liham para sa kanilang mga pamilya. Minsan pa nga siyang hinihiling na magbigay ng testimonya sa harap ng mga bagong bilanggo tungkol sa kahulugan ng pagsisisi at responsibilidad. Nang marinig ang balitang iyon, marahan lamang nang ngumiti si Major Reyes. Sa kanyang puso, alam niyang marahil ito ang landas ng pagtubos na ibinigay ng Diyos para kay Ricardo. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Major Reyes ng imbitasyon mula sa isang paaralan sa San Pablo. Hinilingan siyang magsalita sa isang pagdiriwang ng Araw ng Pamilya. Ang tema ay ang pagpapanatili ng integridad ng pamilya sa modernong panahon. Tumayo siya sa harap ng daan-daang mga magulang, guro at mag-aaral. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malalim. Bawat pangungusap niya ay naglalaman ng mensahe mula sa isang mahabang karanasan. Sinabi niyang ang pamilya ay hindi isang lugar na walang problema, kundi isang espasyo para matutong mag-unawaan. Ipinaliwanag niyang maraming pamilya ang nasisira, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa sobrang katahimikan. Madalas na abala ang mga tao sa pakikipag-usap sa mundo sa labas, ngunit nakakalimutang kausapin ang taong katabi nilang natutulog gabi-gabi. Habang sinasabi iyon, ang kanyang isipan ay lumipad kina Elena at Jose. Naalala niya ang maliit na tala na natagpuan sa kanilang mga cellphone, ang mga mensaheng hindi dapat na ipadala, at ang gabing nagbago ng lahat. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, ngunit lahat ng naroroon ay natahimik sa pakikinig. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi niyang ang katapatan ay hindi sinusukat sa haba ng panahon ng pagsasama, kundi sa kung gaano katapat nating pinangangalagaan ang puso ng isa't isa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan. Maraming mga mata ang naluha. Matapos ang programa, isang batang ina ang lumapit kay Major Reyes. Sinabi niyang madalas silang mag-away ng kanyang asawa dahil sa maliliit na bagay. Ngunit matapos marinig ang kanyang kwento, gusto niyang umuwi para makipag-usap ng maayos. Tinitigan siya ni Major Reyes at marahang sumagot na walang perpektong pamilya. Ang mahalaga ay hindi sumuko sa pag-unawa. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa beranda ng kanyang bahay. Maliwanag ang langit, nagkalat ang mga bituin. Tumingin siya sa malayo sa kanluran, sa direksyon ng Barangay San Isidro. Sa katahimikan, naramdaman niyang tila naririnig niya ang lagaslas ng tubig at ang malambing na anino ng dalawang taong minsang nawalan ng lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal sa kanyang puso na naway lahat ng kaluluwang sangkot sa kwentong iyon ay makahanap ng kapayapaan. Sa barangay, payapa ang mga araw ni Aling Maria. Hindi na siya nananaginip ng masama. Tuwing madaling araw, naglalakad siya patungo sa maliit na kapilya sa tabi ng ilog para magdasal. Pagkatapos, bumabalik siya sa bahay, naghahanda ng simpleng almusal, at pagkatapos ay naghahanda para sa katekismo sa hapon. Madalas nang dinadalaw ang kanyang bahay. May gustong matutong magdasal, may gusto lamang magbahagi ng kwento. Lahat ay pinakikinggan ni Aling Maria nang may pasensya, na para bang bawat bisita ay sarili niyang anak na umuuwi na may dalang pasanin. Minsan sa gabi, nakaupo siya sa beranda, nakatingin sa langit at kinakausap sa kanyang isipan si Elena. Sinasabi niyang hindi na siya galit, na ipinagmamalaki niya dahil mula sa malungkot na kwentong iyon, maraming tao ang nagsimulang matutong ayusin ang kanilang sarili. Naniniwala siyang masaya na ngayon ang kanyang anak sa isang mas magandang lugar. Isang hapon, muling dumalaw si Major Reyes. Nagdala siya ng 2 puting rosas at isang maliit na aklat na pinamagatang mga tala mula sa likod ng rehas. Ang aklat ay isinulat ni Ricardo sa bilangguan, naglalaman ng mga karanasan at pagninilay tungkol sa pagsisisi. Ibinigay niya ito kay Aling Maria ng may buong paggalang. Tinanggap ito ng matandang babae na may payapang ngiti. Binuksan niya ang unang pahina at binasa ang pambungad na pangungusap na nagsasabing ang kasalanan ay hindi mawawala, ngunit maaaring maging isang aral para sa mga gustong managot. Isinara ni Aling Maria ang aklat, tinitigan si Major Reyes, at pagkatapos ay sinabing marahil ito ang paraan ng Diyos na tubusin ang mga pagkakamali ng tao, hindi sa pamamagitan ng pagpaparusa, kundi sa pagpapabatid sa kanila ng sakit na kanilang idinulot. Dahan-dahang tumango si Major Reyes. Sa kanyang dibdib, may isang mainit na pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Nang hapong iyon, nakaupo sila sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang langit na nagiging kulay ginto.
Marahang umihip ang hangin, dala ang amoy ng bulaklak ng kalatsutsi. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng mga batang nagdarasal sa kapilya. Payapa ang mundo. Bumulong si Aling Maria na minsan, isinusulat ng Diyos ang isang malungkot na kwento, hindi para sirain, kundi para matutunan ng tao na pahalagahan ang simpleng kaligayahan. Tinitigan ni Major Reyes ang ilog na sumasalamin sa liwanag ng hapon at sinabing marahil ay tama iyon dahil bawat sugat, kapag tinanggap ng buong puso, ay magiging isang dasal na gagabay sa iba upang hindi mahulog sa parehong lugar. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga puno ng niyog. Ang langit ay naging kulay kahel, pagkatapos ay lila. Sa tabi ng ilog, ang maliit na ilaw mula sa bahay ni Aling Maria ay nagsimulang sumindi. Muling naging payapa ang barangay San Isidro. Ilang buwan na ang lumipas mula ng hapong iyon. Ang barangay San Isidro ay lalong naging masigla. Ang tulay na kahoy na dati isira-sira ay naayos na ng mga residente kasama ang mga opisyal ng barangay. Malapit sa ilog, isang maliit na hardin ang itinayo na may karatulang Hardin ng Pag-asa. Ito ay resulta ng pagtutulungan ng komunidad na inspirasyon ng kwento ng pamilya ni na Jose at Elena. Naglalaro ang mga bata doon tuwing hapon, tumatakbo habang tumatawa nang hindi alam na sa lugar na iyon ay minsang dumaloy ang mga luha at dugo. Madalas na pumunta si Aling Maria sa hardin na iyon matapos magturo ng katekismo. Nagdadala siya ng isang maliit na termos na may matamis na tsaa at umuupo sa isang batong upuan, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Minsan, tinitingnan niya ang direksyon ng ilog at mumingiti na para bang kinakausap ang nakaraan na ngayon ay naging isang aral. Sa kanyang mukha, wala ng kalungkutan, tanging kapayapaan na isinilang mula sa pagtanggap. Isang araw, pinuntahan siya ng kapitan ng barangay. Nagdala siya ng balita na nais ng lokal na pamahalaan na gawing bahagi ng isang programa sa edukasyong moral para sa mga kabataan ang kwento sa San Isidro. Nais nilang imbitahan si Aling Maria bilang isa sa mga tagapagsalita. Sandaling natahimik ang matandang babae at pagkatapos ay marahang sumagot na kung ang kwento ng kanyang anak ay maaaring maging paalala sa iba upang hindi maligaw sa pagnanasa at kasinungalingan, darating siya ng may kagalakan. Ilang linggo pagkatapos, ginanap ang programa sa bulwagan ng munisipyo. Daan-daang mga kabataan at magulang ang dumalo. Nakaupo si Aling Maria sa harap na upuan kasama si Major Reyes na ngayon ay madalas nang maging tagapagsalita sa mga gawaing panlipunan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, dahan-dahang tumayo si Aling Maria. Ang kanyang boses ay malambing ngunit matatag, puno ng katapatan na isinilang mula sa isang mapait na karanasan. Ikinuwento niyang ang kaligayahan sa isang pamilya ay hindi laging sinusukat sa yaman o papuri, kundi sa kung gaano kalakas na pinangangalagaan ng dalawang puso ang tiwala sa isa't isa. Sinabi niyang ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa kilos, kundi tungkol din sa mga salitang hindi iniingatan. Pinaalalahanan niya ang mga kabataan na huwag paglaruan ang puso ng iba. Dahil mula sa isang kasinungalingan, maaaring isilang ang 1,000 sugat na hindi maghihilom habang buhay. Natahimik ang bulwagan, tanging ang tunog ng umiikot na electric fan ang maririnig. Maraming mga mata ang basa, kabilang ang mga mata ni Major Reyes. Matapos ang programa, ilang kabataan ang lumapit kay Aling Maria. Nagmano sila ng may buong paggalang at sinabing marami silang natutunan sa kanyang kwento. Hinaplos ni Aling Maria ang kanilang mga ulo at nagpayo na laging ingatan ang kanilang sarili, igalang ang kanilang mga magulang, at huwag paglaruan ang damdamin ng sinuman. Ngumiti siya nang makita ang isang kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Samantala, sa ibang lugar, ginagampanan pa rin ni Ricardo ang kanyang sentensya. Ngunit, iba na ang kanyang buhay ngayon. Pinagkakatiwalaan siyang maging isang spiritual guide sa loob ng bilangguan. Nagtuturo siya ng pagsulat, pagdarasal, at pagtulong sa kapwa bilanggo na makahanap ng kapayapaan sa kanilang kalooban. Sa kanyang kalungkutan, madalas siyang magsulat sa isang maliit na kwaderno na ibinigay ng isang opisyal. Ang laman nito ay hindi na pagsisisi, kundi isang dasal na nawa'y hindi gawin ng mga tao sa labas ang parehong pagkakamali. Isang umaga, nakatanggap siya ng sulat mula kay Major Reyes. Maikli lamang ang sulat, naglalaman ng balita na si Aling Maria ay malusog at naging tagapagsalita sa isang programa sa edukasyong moral. Sa dulo ng sulat,
Isinulat ni Major Reyes na ang bawat hakbang ng pagsisisi ay magiging liwanag para sa iba kung gagawin ng may katapatan. Binasa ni Ricardo ang sulat ng paulit-ulit at pagkatapos ay tumingin sa langit mula sa maliit na bintana ng kanyang selda. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib, na para bang ang ilan sa mga pasani na matagal nang nakakapit ay dahan-dahang nawala. Sumulat siya ng sagot sa isang lumang papel, sinasabing hindi na siya hihingi ng mas maikling sentensya. Nais lamang niyang lumabas na may malinis na puso. Nais niyang ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpapaalala sa iba na huwag gawing dahilan ang pag-ibig para sirain ang buhay ng isang tao. Isinulat niyang bagamat nawala sa kanya ang lahat, binigyan pa rin siya ng pagkakataong magbago. Nagbago ang panahon. Ang mga puno sa tabi ng ilog ay nagsimulang yumabong. Madalas na dumapo ang maliliit na ibon sa bakod na kawayan ng bahay ni Aling Maria. Ang tunog ng kampana para sa Angelus ay marahang umaalingaw mula sa maliit na kapilya. Lumipas ang panahon, dahan-dahang naghilom ang mga sugat at natagpuan ng buhay ang kanyang ritmo muli. Isang dapit hapon, muling dumalaw si Major Reyes sa bahay ni Aling Maria. Nagdala siya ng isang maliit na regalo na naglalaman ng isang larawan ng bagong hardin na ginawa ng mga residente. Sa larawan, makikita ang isang maliit na plaque na may simpleng mga salita. Sa ilalim ng anino ng puno ng sampalok, nakasulat na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa tapat na pag-aalaga. Matagal na tinitigan ni Aling Maria ang larawan. Dahan-dahan siyang tumango at pagkatapos ay nagsabing marahil ay payapa na ngayon ang kanyang anak na nakikita ang lahat ng ito. Sumagot si Major Reyes na ang mundo ay hindi laging makatarungan, ngunit laging may pagpipilian ang tao na tubusin ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng kabutihan. Nakaupo sila sa katahimikan, ninanamnam ang marahang ihip ng hangin ng hapon at ang tunog ng mga bata na nag-aaral pa rin sa kapilya malapit sa ilog. Nagsimulang dumilim ang langit. Ang unang bituin ay lumitaw sa gitna ng manipis na ulap. Nagpaalam si Major Reyes. Nakatayo si Aling Maria sa harap ng bakod, kumakaway habang marahang nagdarasal na nawai ang bawat hakbang ng mga taong tapat ay laging bantayan ng Diyos. Mula sa malayo, ang tunog ng umaagos na tubig ng ilog ay payapa, tulad ng isang lumang awit na hindi kailanman humihinto. Nang gabing iyon, bago matulog, binuksan ni Aling Maria ang bintana ng kanyang silid. Tumingin siya sa langit at sinabi sa kanyang puso na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Nagbabago lamang ito ng anyo, nagiging isang dasal, isang liwanag, at isang lakas para sa mga naiwan upang magpatuloy sa buhay. Ang umaga sa Barangay San Isidro ay laging nagsisimula sa tunog ng tawag para sa panalangin ng madaling araw mula sa maliit na kapilya sa tabi ng ilog. Ang hamog ay nakakapit pa rin sa mga dahon at ang hangin ay malamig sa balat. Sinindihan ni Aling Maria ang lampara sa kusina, naghanda ng mainit na tubig para sa tsaa, at pagkatapos ay umupo sa isang bangkong kawayan, nakatingin sa bakuran na dahan-dahang nililiwanagan ng bukang liwayway. Ang mga ibong pipit ay lumilipad sa kalangitan, senyales na nagsimula na ang isang bagong araw. Nitong mga huling buwan, ang buhay ni Aling Maria ay payapa. Tuwing umaga, nagtuturo siya sa ilang maliliit na bata na magbasa ng dasal at sumulat ng mga titik. Sa tanghali, naghahabi siya ng mga banig na pandan na ibinebenta sa palengke ng bayan. Hindi gaanong kalaki ang kita, ngunit sapat para sa isang simpleng pamumuhay. Sa bawat hibla ng banig na kanyang hinahabi, mayroong kasipagan, pasensya, at pasasalamat na lumago mula sa isang mahabang karanasan. Isang umaga, isang binata ang dumating sa kanyang bahay. Ang pangalan niya ay Farid, isang estudyante mula sa isang unibersidad na nagsusulat ng kanyang thesis tungkol sa buhay panlipunan sa mga rural na lugar. Narinig niya ang kwento ni Aling Maria mula sa isang propesor at nais siyang kapanayamin. Malugod siyang tinanggap ni Aling Maria. Umupo sila sa terasa ng bahay na malilim, kasama ang isang tasa ng mainit na tsaa at ang tunog ng ilog na marahang umaagos sa di kalayuan. Binuksan ni Farid ang kanyang kwaderno at nagsimulang magtanong tungkol sa buhay sa barangay. Ngunit dahan-dahan, ang pag-uusap ay napunta sa lumang kwento. Nais malaman ni Farid kung paano napatawad ni Aling Maria ang lahat matapos mawalan ng lahat. Marahang ngumiti ang matandang babae,
tumingin sa malayo sa direksyon ng ilog, at pagkatapos ay marahang sinabi na ang tao ay may dalawang pagpipilian lamang pagkatapos mawalan, malunod sa kalungkutan o matutong makipagkasundo sa tadhana. Pinili niya ang pangalawa. Sinabi niyang sa simula, galit siya sa lahat, sa salarin, sa kanyang sarili at maging sa Diyos. Ngunit matapos ang ilang buwang pag-iyak, natanto niyang walang binabago ang galit. Nagsimula siyang magpatawad hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil gusto niyang muling magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Naniniwala siyang ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang patunay na ang puso ng tao ay maaaring maging mas malakas kaysa sa sakit. Isinulat ni Farid ang bawat salita ng may buong atensyon. Habang si Aling Maria ay nagsasalita ng walang mahabang paghinto, na para bang handa na ang kanyang puso na magbahagi. Bago magtanghali, isinara ni Farid ang kanyang kwaderno at sinabing ang kwento ni Aling Maria ay magiging inspirasyon sa maraming tao. Nais niyang isulat ito upang matutunan ng mga kabataan na ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking kahihinatnan kung hindi ingatan ng katapatan. Dahan-dahang tumango si Aling Maria. Umaasa siyang ang sulatin ay hindi lamang isang kwento, kundi isang paalala upang wala ng pamilyang masisira dahil sa kasinungalingan. Ilang linggo pagkatapos, nailathala ang artikulo sa isang magasin ng universidad at ibinahagi sa social media. Hindi inaasahan, maraming tao ang nagbasa at naantig. Ang mensahe ni Aling Maria tungkol sa pagpapatawad at pag-iingat sa tiwala ay malawakang kumala. Maraming tao ang dumating sa kanyang bahay hindi para magtanong tungkol sa trahedya, kundi para humingi ng payo kung paano haharapin ang kanilang sariling mga sugat sa kalooban. Isa-isang pinakinggan ni Aling Maria ang lahat ng may pasensya. Nagbibigay ng simpleng payo na ang panahon at dasal ang dalawang pinakamabisang gamot para maghilom ang puso. Isang hapon, dumating si Major Reyes na may dalang balita. Sinabi niyang si Ricardo ay nakatanggap ng parole dahil sa kanyang mabuting pag-ugali. Ngayon, isa na siyang permanenteng guro sa bilangguan, tumutulong sa paggabay sa mga batang bilanggo upang hindi sila maligaw. Nang marinig iyon, matagal na natahimik si Aling Maria. Tinitigan niya ang ilog na payapang umaagos at pagkatapos ay sinabing marahil ay talagang nagbibigay ang Diyos ng pangalawang pagkakataon sa mga gustong magbago. Tinitigan ni Major Reyes ang mukha ng matandang babae nang may paghanga. Alam niyang hindi lahat ng ina ay kayang patawarin ang pumatay sa kanyang anak. Ngunit iba si Aling Maria. Pinili niya ang mahirap na landas, ang tahimik na landas, ngunit puno ng liwanag. Nagpatawad siya at mula sa kapatawarang iyon, isinilang ang kapayapaan para sa maraming tao. Bago magpaalam, nag-abot si Major Reyes ng isang sulat. Ang sulat ay mula kay Ricardo. Ang kanyang sulat kamay ay maayos ngunit nanginginig. Nagpasalamat siya kay Aling Maria para sa mga dasal at pagkakataong ibinigay. Isinulat niyang gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Nangako siyang hindi niya sasayangin ang kapatawarang kanyang natanggap. Matagal na tinitigan ni Aling Maria ang sulat at pagkatapos ay dahan-dahang isinara. Inilagay niya ito sa isang maliit na estante malapit sa mga larawan ni na Elena at Jose. Bumulong siya sa kanyang puso na naway bantayan ng Diyos ang mga hakbang ni Ricardo. Dahil sa bawat tao, kahit gaano pa kalalim ang pagbagsak, laging may posibilidad na bumangon. Nang hapong iyon, marahang umihip ang hangin mula sa ilog. Ang tunog ng mga batang nagdarasal ay muling umalingaw-ngaw mula sa kapilya. Nakatayo si Aling Maria sa harap ng bahay, pinagmamasdan ang langit na nagsisimulang maging kulay kahel. Hinigpitan niya ang kanyang balabal, nakatingin sa araw na lumulubog sa likod ng mga puno. Sa katahimikan, naramdaman niyang payapa ang kanyang puso. Wala nang sugat, wala nang iyak. Tanging pasasalamat na mula sa trahedya, isinilang ang pag-asa. Sa tabi ng ilog, kumikinang ang tubig, sumasalamin sa liwanag ng dapit hapon. Tila ang kalikasan mismo ay nagdarasal. Ang mga ibon ay mababang lumilipad patungo sa kanilang mga pugad at ang tunog ng musika mula sa bahay ng kapitbahay ay marahang umaalingaungaw. Ang buhay sa barangay San Isidro ay bumalik sa dati, payapa at puno ng kahulugan. Dahan-dahang lumipas ang panahon sa barangay San Isidro. Ang mga buwan ay lumipas, pinalitan ang tag-ulan ng isang maliwanag na asul na kalangitan.
Ang lupang dati basa ay ngayon ay nagsisimulang tubuan ng mga batang palay, luntiang umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Ang mga sigaw ng mga batang nag-aaral tuwing umaga. Habang ang mga ina ay nagsasampay ng mga damit sa bakuran, nag-uusap tungkol sa presyo ng bigas at panahon ng pagtatanim. Ang buhay ay muling naramdaman na parang dati, payapa at simple. Ngunit para kay Aling Maria, bawat araw ay may bagong kahulugan. Natutunan niyang hanapin ang kaligayahan sa maliliit na bagay, pagwawalis sa bakuran habang nakikinig sa huni ng mga ibon, pagtatanim ng sampagita sa harap ng bahay, o pagsusulat ng maikling mga tala sa isang tala-arawan tungkol sa kung ano ang kanyang ipinagpapasalamat sa araw na iyon. Mula nang ipadala ni Ricardo ang huling sulat, nagsimula siyang muling magsulat, hindi tungkol sa kalungkutan, kundi tungkol sa buhay na nagpapatuloy. Isang umaga, nakatanggap siya ng balita mula sa bilangguan na si Ricardo ay malapit ng makalaya sa ilalim ng parol. Kinabahan ang kanyang puso, isang halo ng ginhawa at pagkaantig. Hindi na siya nagagalit, umaasa lamang na ang lalaki ay tunay nang nagbago. Nagdasal siya na kapag lumabas ito, matutubos niya ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ilang linggo pagkatapos, dumalaw si Major Reyes na may dalang balita na opisyal nang nakalaya si Ricardo at piniling manirahan sa isang malayong lungsod. Nagtatrabaho siya sa isang social welfare institution, tumutulong sa mga ulila at mga dating batang bilanggo upang makabalik sa lipunan. Tinitigan ni Major Reyes si Aling Maria at marahang sinabi na ang kanyang pagpapatawad ay nagbago ng buhay ng isang tao. Yumuko si Aling Maria, marahang tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi niyang lahat ng tao ay maaaring maligaw, ngunit hindi lahat ay mailakas ng loob na bumalik. Kung natagpuan na ni Ricardo ang daan pa uwi, ibig sabihin ay mahal pa rin siya ng Diyos. Pagkatapos ay hiniling niya kay Major Reyes na iparating ang kanyang dasal, na naway bigyan si Ricardo ng lakas na manatili sa tamang landas. Sa malayong lungsod, nagbago nga ang buhay ni Ricardo. Nakatira siya sa isang simpleng bahay sa gilid ng lungsod, tumutulong sa pamamahala ng isang maliit na ampunan na kumukupkop sa mga batang kalye. Tuwing umaga, tinuturuan niya silang magsulat at magbasa, at sa hapon, nagtuturo ng dasal at mga kwento tungkol sa katapatan. Hindi niya kailanman binabanggit ang kanyang nakaraan, ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga bata na tumatawa, nagiging mainit ang kanyang puso. Naramdaman niyang binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong ayusin ang sugat na dati niyang nilikha. Isang hapon, nakaupo si Ricardo sa bakuran ng ampunan, nakatingin sa kulay kahel na langit. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya, umupo sa tabi niya at nagtanong kung bakit madalas siyang nakatulala. Umiti si Ricardo at marahang sinabi na nag-aaral siyang magpasalamat sa Diyos dahil binigyan pa siya ng panahon para tubusin ang nakaraan. Nagtaka ang bata ngunit pagkatapos ay ngumiti rin at tumakbo sa bakuran kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinitigan sila ni Ricardo na naglalaro habang nakangiti. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi na ulitin ang pagkakamali. Nais niyang ang kanyang buhay ay maging isang tagapagtanggol para sa iba, hindi isang pinagmumulan ng sakit. Sa kanyang isipan, sumagi ang mukha ni Aling Maria, ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Alam niyang kung wala ang kapatawarang iyon, marahil ay hindi siya makakaligtas. Sa barangay San Isidro, mas payapa na rin ang pakiramdam ni Aling Maria. Madalas siyang magsulat ng maikling mga liham para sa kanyang sarili na naglalaman ng mga dasal at paalala na ang buhay ay dapat isabuhay ng may magaan na puso. Tuwing matatapos siyang magsulat, tinutupi niya ang papel at inilalagay ito sa ilalim ng isang paso ng bulaklak sa terasa. Tinatawag niya ang ugaling ito na isang paraan ng pakikipag-usap sa nakaraan. Isang umaga, dumating si Major Reyes na may dalang balita na ang artikulo tungkol sa kwento ni Aling Maria ay ginawang inspirasyon sa isang pambansang seminar sa Maynila. Maraming mga social institution ang nagsimulang gumawa ng mga programa sa paghubog ng moralidad para sa mga batang pamilya gamit ang kwento mula sa San Isidro bilang isang tunay na halimbawa. Sinabi ni Major Reyes na minsan, talagang isinusulat ng Diyos ang malalaking aral sa pamamagitan ng buhay ng maliliit na tao. Narinig ito ni Aling Maria habang nakangiti. Sinabi niyang kung ang kwento ay makapipigil sa isang pamilya mula sa paghihiwalay, lahat ng sakit na kanyang naranasan ay hindi na sayang. Tinitigan niya ang ilog na payapang umaagos,
at pagkatapos ay nagsabing ang tao ay sandali lamang sa mundo, ngunit ang kabutihan ay maaaring dumaloy ng matagal tulad ng tubig ng ilog na hindi kailanman humihinto. Nang hapong iyon, nagpaalam si Major Reyes. Tinitigan niya ang maliit na bahay mula sa malayo, naramdaman na sa simpleng lugar na ito, marami siyang natutunan tungkol sa kahulugan ng katarungan at pagiging makatao. Naalala niya noong unang beses siyang dumating dito maraming taon na ang nakalipas, dala ang isang file ng isang madugong kaso na yumanig sa kanyang puso. Ngayon, lahat ay nagbago at naging kapayapaan. Alam niyang sa likod ng bawat trahedya, laging may aral para sa mga gustong makinig ng may puso. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga palayan. Nagsimulang marinig ang huni ng mga kuliglig, senyales na darating na ang gabi. Sinindihan ni Aling Maria ang lampara, tinitigan ang anino ng liwanag nito na sumasayaw sa dingding. Sa mesa, ang sulat mula kay Ricardo ay maayos pa ring nakatupi. Hindi na niya ito binasa muli, ngunit sapat na ang makita ito upang malaman na ang buhay ay maaaring magbago ng direksyon kung ang puso ng tao ay handang magbukas. Dahan-dahang dumating ang gabi. Dala ng hangin ang amoy ng batang palay at ang tunog ng tubig ng ilog na marahang umaagos. Sa langit, nagkalat ang mga bituin na parabang mga saksi, na kahit mula sa pinakamalalim na kadiliman, laging maaaring isilang ang liwanag ng kapatawaran. Dumating ang panahon ng anihan sa Barangay San Isidro. Ang asul na kalangitan ay malawak na nakalatag. Ang mga ibon ay mababang lumilipad sa ibabaw ng mga palayan na naninilaw. Tuwing umaga, ang tunog ng mga asarol at tawanan ng mga magsasaka ay pumupuno sa hangin. Sa gitna nila, dahan-dahang naglalakad si Aling Maria sa pilapil, may dalang isang maliit na basket ng pagkain para sa mga manggagawa. Bagamat matanda na, matatag pa rin ang kanyang mga hakbang at malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Sa bawat ngiti niya, may kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Ang barangay na dating kilala sa balita ng kalungkutan ay ngayon ay kilala bilang isang lugar ng pagkatuto sa buhay. Maraming tao ang dumarating mula sa ibang lugar para lamang makipag-usap sa kanya. Nais nilang marinig kung paano napatawad ng isang ina ang taong sumira sa kanyang kaligayahan. Hindi kailanman tinatanggihan ni Aling Maria ang sinuman. Nakikinig siya ng may pasensya, minsan ay nagbibigay ng malambing na payo, minsan ay tahimik lamang habang hawak ang kamay ng taong umiiyak sa kanyang harapan. Isang tanghali, isang batang babae ang dumating mula sa Maynila. Ang pangalan niya ay Ayu, isang mamamahayag na nagsusulat ng isang aklat tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Narinig niya ang kwento ni Aling Maria at nais siyang makilala ng personal. Umupo sila sa terasa sa ilalim ng isang malagong puno ng mangga, marahang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng lupa at sampag-ita. Marahang nagtanong si Ayu, paano ninyo po nabura ang galit sa inyong puso, inay? Tinitigan ng matandang babae ang ilog na kumikinang sa di kalayuan, at pagkatapos ay sumagot ng payapa na ang galit ay hindi kailanman nawawala kung hahabulin, ngunit dahan-dahang matutunaw kung isusuko sa Diyos. Sinabi niyang hindi maaaring piliin ng tao ang pagsubok, ngunit maaaring piliin kung paano ito haharapin. Maingat na isinulat ni Ayu ang bawat salita. Nakita niya ang mga kamay ni Aling Maria na kulubot, ngunit mainit at ang kanyang mga matang malinaw na parang nakakita na ng maraming bagay sa buhay. Nang matapos ang panayam, yumuko si Ayu ng may paggalang at sinabing ang kwento ay isusulat niya, hindi bilang balita, kundi bilang isang paalala sa lahat na ang lakas ng puso ng isang ina ay maaaring magbago ng tadhana ng tao. Umiti lamang si Aling Maria at nagsabing sana igawing mas maingat ng sulatin ang mga tao sa pagmamahal. Ilang linggo pagkatapos, nailathala ang artikulo tungkol kay Aling Maria sa isang pambansang magasin. Ang pamagat ay simple, biyayang nagmula sa sugat. Sa maikling panahon, ang kwento ay naging usap-usapan saan man. Maraming tao ang sumulat ng mga liham ng pasasalamat sa mga editor. May nagsabing natuto silang makipagkasundo sa kanilang nakaraan. Mayroon ding nangako na ayusin ang relasyon sa pamilya na minsang lumamig. Nang dalhin ni Major Reyes ang magasin, umiti lamang si Aling Maria. Hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki o kasikatan. Marahan niyang sinabi na lahat ng papuri ay dapat ibalik sa Diyos, dahil ang tao ay isang instrumento lamang. Nagpapasalamat siya kung ang kanyang buhay ay maaaring maging isang aral para sa iba. Nang hapong iyon, naglakad silang dalawa sa tabi ng ilog.
Kumikinang ang tubig, sumasalamin sa kulay kahel na araw na papalubog. Sinabi ni Major Reyes na nag-apply na siya para sa maagang pagretiro. Nais niyang bumalik sa kanyang sariling bayan at ialay ang kanyang sarili sa komunidad. Naramdaman niyang tapos na ang kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas at ngayon ay nais niyang maging isang tagapag-alaga ng kapayapaan. Tinitigan siya ni Aling Maria na may maamong mga mata. Sinabi niyang lahat ng tao ay darating sa punto kung saan hindi na sila naghahanap ng katarungan para sa iba, kundi para sa kanilang sarili. Ang tunay na katarungan, anya, ay kapag ang puso ng isang tao ay payapa na walang paghihiganti. Dahan-dahang tumango si Major Reyes, mainit ang kanyang pakiramdam. Alam niyang ang mga salitang iyon ay mananatili sa kanyang alaala habang buhay. Makalipas ang ilang araw, muling dumating ang sulat mula kay Ricardo. Maikli lamang ang laman. Isinulat niyang nagbukas siya ng isang maliit na bahay-aklatan sa gilid ng isang lungsod para sa mga mahihirap na bata. Pinangalanan niya itong Tiliwanag ng San Isidro bilang tanda na mula sa isang lugar na puno ng kalungkutan, natagpuan niya ang liwanag ng buhay. Sa sulat, isinulat din niyang lagi niyang ipinagdarasal si Aling Maria na maging malusog at mahaba ang buhay. Nang mabasa ang sulat, napangiti si Aling Maria. Naramdaman niyang sa wakas ay kumpleto na ang lahat ng bilog ng buhay. Dati, ang ilog na iyon ay naging saksi ng trahedya, ngayon ay isang pinagmumulan ng inspirasyon. Tinitigan niya ang tubig na marahang umaagos sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon, at pagkatapos ay bumulong sa kanyang puso na hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa pagsulat ng tadhana. Ang tao lamang ang madalas na nagmamadaling husgahan ang katapusan ng kwento. Dahan-dahang dumating ang gabi. Napuno ng mga bituin ang kalangitan. Sinindihan ni Aling Maria ang isang gasera sa beranda, pinagmamasdan ang maliit na liwanag nito ng may payapang tingin. Sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng mga batang nagdarasal sa kapilya. Ang tunog na dating naging tanda ng kalungkutan, ngayon ay isang tanda ng bagong buhay. Umiihip ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng sampagita. Sa gitna ng huni ng mga kuliglig, ipinikit ni Aling Maria ang kanyang mga mata, nagpapasalamat dahil sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng lahat ng nangyari. Na ang buhay, sa kabila ng lahat ng sugat at luha, ay laging nag-iimbak ng espasyo para sa pag-asa. At ang pag-asang iyon ang nagpapatuloy sa paglakad ng tao, kahit ilang beses pa siyang bumagsak. Noong umagang iyon, ang kalangitan sa Barangay San Isidro ay kulay mapusyaw na asul, pinalamutya ng mga puting ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ang mga ibong maya ay dumapo sa bakod na kawayan sa harap ng bahay ni Aling Maria, masayang humuhuni bilang pagsalubong sa bagong araw. Ang sariwang hangin ay dala ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan kagabi. Mula sa kusina, isang manipis na usok ang lumalabas mula sa kalan na kahoy. Naghahanda si Aling Maria ng lugaw para sa mga batang darating para sa katekismo. Naging ugali na niya tuwing Sabado ng umaga, nagtitipon ang mga bata mula sa paligid ng barangay sa kanyang bahay. Natututo silang magbasa ng dasal, makinig sa mga kwentong may aral, at minsan ay nakaupo lamang at nakikinig sa tunog ng ilog. Para sa kanila, ang bahay ni Aling Maria ay hindi lamang isang lugar ng pag-aaral, kundi isang lugar din na nagpapatahan sa puso. Nang dumating ang mga bata, pinuno ng kanilang tawanan ang bakuran. May nagdala ng mga bulaklak, may nagdala ng dahon ng saging para gawing upuan. Sinalubong sila ni Aling Maria ng may ngiti at pagkatapos ay umupo sa isang kahoy na upuan sa beranda. Nang araw na iyon, nagkwento siya tungkol sa kahulugan ng katapatan. Sinabi niyang ang katapatan ay hindi lamang pagsasabi ng totoo, kundi pati na rin ang lakas ng loob na aminin ang pagkakamali. Dahil walang taong hindi nagkakamali. Ngunit ang nag-iba ay kung gaano kalaki ang katapangan na itama ito. Nakinig ang mga bata na may nagniningning na mga mata. Hindi pa nila lubos na naunawaan, ngunit sa kanilang maliliit na puso, ang mga salitang iyon ay dumidikit na parang isang buto na balang araw ay tutubo at magiging isang paalala. Matapos ang aralin, tumakbo sila patungo sa ilog, naglaro ng tubig habang kumakanta. Nakaupo si Aling Maria, pinagmamasdan sila mula sa malayo. Naramdaman niyang tila nakikita niya ang isang mas maliwanag na hinaharap, isang hinaharap na hindi na nababahira ng galit at pagsisisi.
Bago magtanghali, dumating si Major Reyes na may dalang balita na ang hardin sa tabi ng ilog ay opisyal ng pinangalanang Hardin ng Liwanag ng Pamilya. Nagpa siya ang lokal na pamahalaan na gawin itong isang simbolo ng edukasyong moral. Sa gitna ng hardin, inilagay ang isang maliit na batong pananda na may simpleng sulat. Sa ibabaw ng bato, nakaukit ang mga salitang nagmula sa sulat ni Ricardo. Ang bawat sugat na tinanggap ng buong puso ay magiging liwanag para sa iba. Naglakad si Aling Maria kasama si Major Reyes patungo sa hardin. Marahang umihip ang hangin, pinagagalaw ang mga dahon at ang tunog ng tubig ng ilog ay malinaw na naririnig sa ilalim ng sikat ng araw. Ang sulat sa bato ay tila kumikinang. Dahan-dahang hinawakan ni Aling Maria ang ibabaw nito, nangingilid ang mga luha. Bumulong siya sa kanyang puso na ngayon, lahat ay nasa tamang lugar na. Wala nang kalungkutan, tanging kapayapaan. Nang hapong iyon, nakaupo si Major Reyes sa isang bangko malapit sa hardin. Marahan siyang nagsalita na sa tuwing nakikita niya ang ilog na ito, nararamdaman niyang tila nakikita niya ang buhay ng tao. Minsan ay payapa, minsan ay maalon, minsan ay malabo, ngunit laging umaagos patungo sa parehong karagatan. Tumango si Aling Maria, nakatingin sa tubig na kumikinang na kulay ginto. Sinabi niyang marahil ang karagatan na iyon ay ang kapatawaran ng Diyos, isang lugar kung saan lahat ng pagkakamali ay nagtatapos sa pag-unawa. Dumating ang gabi at sa langit, isang maliwanag na kabilugan ng buwan ang nakabitin. Payapa ang barangay, pinupuno ng huni ng mga kuliglig ang katahimikan. Mag-isang nakaupo si Aling Maria sa beranda. Binuksan niya ang kanyang lumang kwaderno, binabasa ang maliliit na sulat na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Sa huling pahina, isinulat niya ang isang bagong pangungusap, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano katagal tayong nabubuhay, kundi kung gaano katapat nating binibigyan ng kahulugan ang buhay ng iba. Isinara niya ang aklat na may manipis na ngiti. Ilang buwan pagkatapos, dumating ang balita mula sa malayong lungsod. Nagkasakit si Ricardo at naospital sa isang maliit na ospital. Hindi nagtagal, pumanaw siya ng payapa. Sa kanyang tabi, natagpuan ang isang kwaderno na naglalaman ng sulat kamay na kasing ayos ng dati. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang dasal na naway bantayan ng Diyos ang lahat ng taong minsang nasaktan niya. Nang makarating ang balitang iyon sa barangay San Isidro, yumuko lamang si Aling Maria. Walang iyak, tanging isang mahabang katahimikan. Marahan niyang sinabi kay Major Reyes na marahil ito ang paraan ng Diyos na isara ang bilog ng tadhana. Umaasa siyang ang kaluluwa ni Ricardo ay tatanggapin sa kapatawaran. Dahil sa buhay na ito, walang kasalanang mas malaki kaysa sa kayabangan na hindi aminin ang pagkakamali. Tinubos na ito ni Ricardo sa pamamagitan ng pagsisisi at paglilingkod. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Aling Maria sa hardin sa tabi ng ilog. Nagdala siya ng isang tali ng puting sampagita at inilagay ito sa ilalim ng batong pananda. Marahang umihip ang hangin, pinagagalaw ang kanyang mga puting buhok. Tinitigan niya ang tubig ng ilog na walang tigil na umaagos, na para bang dinadala nito palayo ang lahat ng mapait na alaala. Sa kanyang mga mata, wala nang luha, tanging ang katapatan ng isang inang nakipagkasundo na sa buhay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kapilya, sumusunod sa tunog ng mga batang nagdarasal. Bawat hakbang ay magaan na para bang hindi na niya dinadala ang pasanin ng nakaraan. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang kanyang kwento. Ngunit ang aral mula sa kwentong iyon ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong minsang nakarinig nito. Nang dumating ang gabi, marahang sinindihan ang ilaw ng kanyang maliit na bahay. Nakaupo si Aling Maria sa isang silyang kawayan, nakatingin sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, sumasalamin ang ilog sa liwanag ng buwan na parang isang mahabang laso ng pilak na paikot-ikot sa gitna ng mga puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagdarasal sa katahimikan na naway lahat ng makarinig ng kwentong ito ay matutong magmahal ng tapat at magpatawad ng may maluwag na puso. Alam niyang ang buhay ay hindi laging madali, ngunit bawat tao ay may pagkakataong magbago. At hanggat ang puso ay handang magdasal, hindi kailanman isasara ng Diyos ang pinto ng pag-asa. Nang gabing iyon, marahang umihip ang hangin, dala ang tunog ng tubig, ang tunog ng dasal, at marahil, ang bulong ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Dito nagtatapos ang kwento sa San Isidro, ngunit ang mensahe nito ay